Nagsisimula ang palabas sa eksena ng isang babae na hinahabol ng grupo ng mga sundalo. Gayunman, sa kailaliman ng gubat na ito ay naroon ang mansyon ng madilim na Panginoon, kaya nagpasya silang itigil ang paghabol sa kanya. Ayon sa mga sabi-sabi, kinamumuhian ng madilim na Panginoon ang mga tao, at sinumang maglalakas loob na lumapit sa kanyang mansyon ay mararanasan ang malupit na kaparusahan. Habang pansamantalang naligaw ng landas ang mga sundalo, nagpatuloy sa pagtakbo ang babae. Habang tumatakbo, nakakaramdam siya ng pagkakasala para sa kanyang kapatid na si Natalia dahil tumakas siya nang hindi man lang nag-iwan ng mensahe. Dahil sa pagmamadali, nadulas siya at nahulog sa isang bangin at nawalan ng malay. Kinabukasan ng umaga, isang lalaking may dalawang kulay ang buhok ang nagbabasa ng pahayagan nang malaman niyang nawawala ang kriminal mula sa karatig na bansa. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng kung sino sa gubat. Habang papalalim siya sa loob, nadiskubre niyang nagkakatipon ang mga hayop sa isang lugar. Lumapit ang lalaking may dalawang kulay ang buhok at nakita roon ang babae. Habang binubuhat niya ito, napansin niyang may iba pang tao sa paligid. Agad siyang nag-teleport sa likod ng sundalong nagtatago, saka gumamit ng simpleng mahika ng ilusyon upang madaling iwasan ang pag-atake nito. Nakilala ng lalaki na ang sundalo ay isang royal guard mula sa kaharian ng Niels. Humarap ang mataas na ranggong sundalo at inutusan siyang ibigay ang babae dahil nakagawa ito ng mabigat na kasalanan na nagdulot ng kahihiyan sa kaharian. Kung susunod siya ng maayos, hindi siya sasaktan ng sundalo. Ngunit kung kukupupin niya ang babae, walang magiging awa sa kanya. Siyempre, paano niya magagawang pabayaan ang isang pagod at kawawang babae? Kaya nang sumugod ang grupo ng mga sundalo upang pagtulungan siya, ginapos niya sila gamit ang mahika ng yelo. Isang taong kayang gumamit ng mahika nang hindi nagsasambit ng orasyon. At may buhok na itim at puti. Siya ang madilim na Panginoon na naninirahan sa gubat na ito. Ipinagpatuloy ng madilim na Panginoon ang paggamit ng mahika ng bangungot upang manipulahin ang isipan ng mga sundalo. Sa kanyang mansyon, naghanda ang madilim na Panginoon ng iba't ibang uri ng potion. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang babae. Inabutan siya ng madilim na Panginoon ng baso ng tubig at sinabihang inumin ito. Naimbestigahan na niya at alam niyang siya si Charlotte Evans, ang kasintahan ng pangalawang prinsipe ng karatig na kaharian ng Niels. Nanginig si Charlotte at itinanggi iyon, ngunit sinabi niyang huwag siyang mag-alala. Malalaman mo kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanyang mga mata, at sa kanya, walang bakas ng pandaraya. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Charlotte, dahilan para mag-alala ang madilim na Panginoon na baka may nangyaring masama. Ngunit naantig lang siya, dahil iyon ang unang beses na may naniwala sa kanya. Pagkatapos kumalma ni Charlotte, nagsimula siyang magkwento sa bida kung bakit siya hinahabol ng kaharian. Sa isang piging, ipinatawag siya ni Prinsipe Cecil at sa harap ng lahat ay inakusahan siya, habang iniuutos ang kanyang pag-aresto dahil sa pagtataksil at ipinahayag ang pagkansela ng kanilang kasunduan sa kasal. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo at pagtatanggol sa sarili, walang nakinig sa kanya at dinala siya sa isang madilim na piitan. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ng madilim na Panginoon na ito ay pakana ng prinsipe. Nagpasalamat si Charlotte sa kanya sa pagsagip ng kanyang buhay at nagpasya siyang umalis kaagad dahil natatakot siyang baka madamay pa siya. Pinigilan siya ng madilim na Panginoon at tinanong tungkol sa kanyang kakayahan sa paglilinis. Nais niya siyang kunin bilang kasambahay na maninirahan sa bahay ng amo. Ang trabaho ay simpleng gawaing bahay at babayaran siya ng maayos pati na rin bibigyan ng pagkain. Malawak ang bahay kaya hindi magiging problema ang magkaroon ng isa pang tao roon. Binalaan siya ni Charlotte na isa siyang pinaghahanap na kriminal at umaasang magbago ang isip nito. Ang madilim na Panginoon, na ayaw talagang makisalamuha sa mga tao, ay piniling manirahan ng mag-isa sa kailaliman ng gubat. Ang makisangkot sa isang kriminal na tinutugis ay laban sa layunin niyang mamuhay ng tahimik. Gayunman, matapos ang ilang sandaling pag-isip, napagpasyahan niyang magsinungaling kay Charlotte, at sabihin siya rin ay minsang pinagtaksilan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Alan Crawford. 3 taon na ang nakalipas, inanyayahan si Alan na sumali sa isang grupo, ngunit sa hindi inaasahan, ginamit siya ng mga kasamahan niyang pinagkatiwalaan upang sirain ang selyo ng banal na templo. Pagkatapos makuha ang kayamanan, iniwan nila siya sa gitna ng mga halimaw. Pinakinggan ni Charlotte ang kwento ni Alan nang walang pagdududa at nakaramdam ng awa para sa kanya, dahilan para isipin ni Alan na masyadong inosente ang babaeng ito. Dahil minsan na ring nakaranas ng ganoong pagtrato si Alan, ayaw niyang mangyari iyon kay Charlotte. Bagaman labis na naantig, natatakot pa rin si Charlotte na makasama si Alan sa problema, kaya tinanggihan niya ang alok nito. Dahil wala nang ibang paraan, gumamit ng psikolohikal na manipulasyon ang madilim na Panginoon. Naglagay siya ng sumpang kamatayan sa sarili, sabay sabing hanggat hindi pumapayag si Charlotte na magtrabaho roon, hindi niya alisin ang sumpa, at sa loob ng 3 minuto, hihinto ang tibok ng kanyang puso.
Habang lumilipas ang oras, nagsimula siyang mahirapang huminga. Namutla si Charlotte sa takot, at syempre, bago pa man lumipas ang 1 minuto, pumayag na siyang manatili at magtrabaho sa kanyang mansyon. Kinabukasan ng umaga, nalinis ni Charlotte ang buong mansyon hanggang sa kumintab ito, na hindi kapanipaniwala para sa anak ng isang duke. Napansin ni Alan na may mga kalyo ang mga daliri ni Charlotte, palatandaan na tinrato siyang parang alipin sa kanilang tahanan. Nagpasalamat si Charlotte kay Alan sa pagtulong sa kanya sa pagwalis, at ginamit naman ni Alan ang mahika upang sunugin ang mga basura. Nagtaka si Charlotte kung bakit puro magagaan na gawain lang ang ipinapagawa sa kanya, at ipinaliwanag ni Alan na wala siyang kasanayan sa pamumuhay. Kung mag-isa lang siya, hindi niya maiisip na maglinis. Mabilis na nagtanong si Charlotte kung ano pa ang kailangan niyang gawin, ngunit sabi ni Alan, sapat na yon. Ngayon ay malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya hanggang oras ng hapunan. Nagtaka si Charlotte kung hindi ba natatakot si Alan na baka siya magnakaw, ngunit sumagot ito na namili na siya kahapon ng mga kailangan, kaya wala ng pera sa bahay. Sinabihan siya ni Alan na maaari siyang magbasa ng mga libro sa silid-aklatan o maglakad-lakad sa hardin kung gusto niya. Pagharap ni Charlotte sa silid-aklatan, nabigla siya sa dami ng mga libro. Kailangan ng magtrabaho ni Alan, kaya hiniling niyang huwag muna siyang kausapin ni Charlotte. Sumunod naman ito ng mahinahon at umalis. Ang totoo, si Alan ay isang introvert, kaya alam niyang mabilis na mababagot si Charlotte at Alice din. Kapag nangyari iyon, plano niyang mag-iwan ng pera sa isang lugar na madaling makuha nito. Ang trabaho ni Alan ay magbasa at mag-edit ng mga pananaliksik tungkol sa teorya ng mahika, sa katatanggihan ang lahat ng iyon. Dahil dito, kinatatakutan siya ng mundo ng akademya at binigyan ng bansag na Red Pen Demon. Sa sobrang pagkasubsob niya sa trabaho, hindi niya namalayang lumalalim na ang gabi. Akmang bubuksan na niya ang mga ilaw nang makita niyang nakaupo si Charlotte at nagbibilang ng mga tile sa sahig, kaya napamaang na lang siya. Kinagabihan, tinanong ni Alan si Charlotte kung mayroon siyang mga hilig o libangan, ngunit sabi nito ay wala. Bukod sa pag-aaral kung paano maging masunuring asawa, gumagawa lang siya ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis o pagbuburda, kaya wala siyang oras para sa sarili. Ang tanging masayang alaala ni Charlotte ay 2 buwan na ang nakalipas nang bigyan siya ng kanyang kapatid na si Natalia ng prutas. Dahil bihira siyang makatikim ng masarap na pagkain, labis siyang natuwa. Pagkarinig nito, napakunot noo si Alan. Noong nasa akademya siya ng mahika, araw-araw siyang nakikipagtalo sa mga guro, nagpapasabog ng kung ilang silid-aralan, at talagang nasiyahan sa kanyang mga araw sa paaralan. Ngunit habang siya ay nag-enjoy noon, sa panahong dapat masaya rin si Charlotte, tinrato naman siya na parang utusan at dumanas ng maraming trahedya. Mula ngayon, napagpasyahan ni Alan na turuan si Charlotte ng lahat ng ipinagbabawal sa mundo. Kinabukasan, ginamit niya ang perang nakuha sa pagbenta ng mga gamit na may mahika para bumili ng samut-saring bagay. Hinulaan ni Alan na si Charlotte ay isang tapat at diretsyo sa buhay na tao na kailanman ay hindi lumaban sa pamilya ng duke dahil inampon siya ng mga ito at hindi niya magawang suwayin sila. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagbigay kay Alan ng pakiramdam na si Charlotte ay parang isang hayop na takot sa kanyang amo. Mula ngayon, tuturuan niya ito ng mga bawal, paliligayahin, at tuturuan siyang mamuhay ayon sa likas na pagnanasa gaya ng mga hayop. Nag-alala si Charlotte na baka balak siyang turuan ni Alan ng mga labag sa batas, ngunit laking gulat niya nang ang unang ipinagbabawal na bagay ay isang tumpok ng mga cake at matatamis na pagkain na kanilang kakainin ngayong gabi. Tumutol si Charlotte, sinabing ang pagkain lang ng matatamis sa gabi ay magdudulot ng kawalan ng balanse sa nutrisyon. Tila maging sa bahay ng duke ay hindi rin siya nabibigyan ng wastong pagkain. Dinalhan siya ni Alan ng pinakatanyag na cake mula sa tindahan, ngunit tumanggi si Charlotte, sinasabing hindi na niya kayang tanggapin pa ang kabaitan nito. Sinabi ni Alan na siya ang amo at inutusan siyang sumunod, kung hindi ay muling lalagyan niya ng sumpang kamatayan ang sarili. Wala nang nagawa si Charlotte kundi sumunod ng mahinahon. Inanyayahan niya si Alan na pumili ng gusto nitong kainin at siya na ang kakain ng natitira. Ngunit sabi ni Alan ay hindi siya mahilig sa matatamis, kaya lahat ng pagkain ay para kay Charlotte. Nang marinig ni Charlotte na ginagawa ito ni Alan dahil gusto niyang mapasaya siya, namula ang kanyang pisngi. Pagkagat niya sa unang subo, napaluha siya, iniisip kung karapat-dapat ba talaga siyang makaramdam ng ganitong kaligayahan. Lumapit si Alan upang punasan ang kanyang mga luha at sinabing wala pa nga siyang nagagawa. Mula ngayon, tuturuan niya ito ng lahat ng kasiyahan sa buhay, patitikimin ng masasarap na pagkain, dadalhin sa iba't ibang lugar, hanggang sa dumating ang araw na maipagmamalaki nitong siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Dahil marami pang matatamis na natira, inanyayahan ni Charlotte si Alan na kumain kasama niya. Bagaman hindi siya mahilig sa matatamis, pumayag si Alan nang may pag-aatubili sa ilalim ng titig ni Charlotte, at laking gulat niya nang magustuhan niya ang lasa ng mga ito. Pinasubuan pa niya si Charlotte, dahilan para mamula ito sa hiya.
Kahit hindi siya sanay makihalubilo sa iba, sisikapin niyang pagbutihin iyon mula ngayon. Hanggang kahapon, isang estranghero lang si Charlotte na nagkataong nakilala ni Alan, ngunit sa kung anong dahilan, gusto na niyang pasayahin ito. Ang mga natirang cake mula kahapon ay iningatan ni Alan sa pamamagitan ng mahika upang makain pa ni Charlotte araw-araw. Kinabukasan, nagising si Alan at natuklasang nakatulog siya sa kanyang mesa nang hindi namamalayan. Ginugol niya ang buong gabi sa pagsusulat ng listahan ng mga ipinagbabawal na bagay na tiyak raw na magpapasaya kay Charlotte. Ngunit nang basahin niya ito, napagtanto niyang puro kakaibang bagay lang iyon na siya lang ang matutuwa, kaya itinapon niya ang aklat sa basurahan. Paglabas niya ng silid-aklatan, nasalubong niya si Charlotte. Binati siya nito ng magandang umaga at napansin na gising pa siya magdamag sa kakatrabaho. Pinayuhan siya ni Charlotte na huwag magpuyat dahil masama ito sa kalusugan. Nang makita ni Alan ang walis sa kamay ni Charlotte, nagulat siya dahil hindi niya maalala kung saan niya yon inilagay. Nalinis na ang lahat ng kinakailangang lugar, at hindi naman hiniling ni Alan kay Charlotte na gumawa ng ganito karaming gawain, ngunit nais pa rin niyang magtrabaho ng masigasig. Habang abala si Alan, pinagmamasdan niya si Charlotte mula ulo hanggang paa, at tinanong siya nito na ikinapula ng hiya niya. Sa pamumuhay sa bahay ng Duke, tiyak na may mga kasambahay, ngunit pinilit pa rin si Charlotte na maglinis at tinrato ng masama. Ito ay hindi sinasadyang nagdulot kay Alan ng napakakilabot na ekspresyon sa mukha. Hindi kailanman nagsasalita si Charlotte ng masama tungkol sa iba, kahit ang kanyang pamilya o ang dating kasintahan na kontrabida. Kung siya ang nasa posisyon ni Charlotte, binugbog niya silang lahat. Habang naliligaw sa pag-iisip, bigla niyang narinig ang isang tinig sa labas. Naalala ni Alan iyon at dali-daling lumabas, ngunit huli na. Ipinakilala niya ang babae bilang bagong kuha niyang kasambahay. Ang babaeng may tainga ng pusa ay si Maicha, isang tauhan sa paghahatid mula sa Satiros Delivery Company. Lahat ng padala ni Alan ay siya ang nagdadala. Sabi ni Maicha, sa tingin niya ay nakita niya si Charlotte sa isang kamakailang pahayagan, dahilan para manginig si Charlotte at mahulog ang walis sa kanyang kamay. Ngunit sa Satiros Delivery Company, ang customer ang inuuna, kaya magpapanggap siyang walang alam. Sa pamamagitan, ngayong araw ay gusto ni Alan na utusan si Maicha na ihatid ang ilang mga posyon ng mahika para ibenta sa tindahan ng mahika sa lungsod. Sa lungsod, tinuturing ang kanyang mga posyon bilang pinakamahusay. Bagaman kung titira siya sa lungsod ay kikita siya ng mas maraming pera, siya ay isang introvert at ayaw sa masisikip na lugar. Dahil sa nakakatakot niyang mukha, tinawag siyang madilim na Panginoon ng mga tao sa lungsod nang hindi man lang niya namamalayan. Kahit ang mga bata ay naglalaro ng T-Courage test, pumapasok sa malalim ng gubat upang tuklasin ang mansyon ng madilim na Panginoon, kahit na tahimik na namumuhay si Alan. Pinayuhan ni Maicha si Alan na humanap ng libangan o layunin sa buhay. Ngunit sumigaw siya sa kanya, dahilan para takot na takot itong takpan ang kanyang ulo, natatakot na mabugbog. Tinanong ni Alan si Maicha kung pinapayagan ng kumpanya niya ang pamimili mula sa malayo. Kinuha niya ang isang bungkos ng mga patalastas at iniabot ito kay Alan upang basahin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbabasa, iniabot ni Alan ito kay Charlotte. Nabibili na niya ang lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan, kaya kung may gusto si Charlotte, dapat siyang gumawa ng listahan. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Charlotte ang pagpili ng mga kailangan niyang bagay. Nangako siyang babayaran si Alan sa susunod. Ngunit hindi kailangan ni Alan ang mga iyon at nagbanta siya na kung hindi siya pipili, bibilhin niya lahat ng nasa patalastas. Pagkakita nito, umiti ng maliwanag si Maicha at pinayuhan si Charlotte na kung ayaw niya sa matinding personalidad ng madilim na Panginoon, dapat ituring siyang punching bag at magsanay ng malaya sa pagbibigay ng suntok. Habang ipinapakita ni Maicha kay Charlotte, bigla siyang nakaisip ng ideya. Hininto niya ang kamay ni Maicha at mumiti, dahilan para manginig ito sa takot. Kinabukasan, naihatid na ni Maicha ang mga in-order ni Charlotte, isang maliit at cute na bag. Ang in-order naman ni Alan ay isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Nagtataka si Maicha kung para saan niya yon binili. Siyempre, para sa paggamit, ngunit hindi si Alan ang gagamit kundi si Charlotte. Sa isang snap ng daliri ni Alan, lumitaw sa loob ang isang punching bag para sa pagsasanay sa boxing, ito ang susunod na ipinagbabawal na bagay para kay Charlotte. Narinig ni Maicha silang nag-uusap tungkol sa mga ipinagbabawal na bagay at namula sa hiya, iniisip na may perbersyang hilig ang madilim na Panginoon, dahilan para mamula rin si Alan dahil hindi niya alam ang iniisip ni Maicha. Idinikit ni Alan ang larawan ng isang lalaki sa punching bag at binigyan si Charlotte ng gloves. Sinabihan siya ni Alan na suntukin ng mahigpit at malakas ang lalaking iyon. Nakita ni Charlotte na ang larawan sa punching bag ay ang kanyang dating kasintahan at nakaramdam ng kaunting takot. Ngunit hinikayat siya ni Alan na hindi niya kailangang tiisin ng tahimik at dapat ipahayag ang kanyang galit. Mahalaga ang pagtitiis, ngunit kailangan din ang pagpapalabas. Kung puro pagtitiis lang, sa huli ay babagsak ka rin.
Gayunpaman, sinabi ni Charlotte na hindi siya galit, kahit na tinrato siya ng malupit sa kaharian ng Niels, kinuha ang lahat sa kanya, nilabag ang kanyang dangal, at wala siyang matitirhan sa bansa. Ngunit hindi siya galit. Iniisip niya na tiyak ay may dahilan ang prinsipe. May utang siya sa kanyang ampon na pamilya at nakaramdam ng guilt na ang prinsipe ay kailangang manirahan sa isang tulad niya. Nang masaksihan ito ni Alan, nabigo ang kanyang plano. Sa simula, ang layunin niya ay mapaalam kay Charlotte ang kanyang galit, saka pumunta sa karatig na bansa upang ilantad ang mga pagkakamali ng prinsipe, sa huli ay maipagliligtas ang pangalan ni Charlotte at mahuli ang mga kontrabida. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi kayang harapin ni Charlotte ng seryoso ang kanyang sariling damdamin. Sanay na siyang pigilan ang kanyang nararamdaman, kaya kahit maparusahan ngayon ang prinsipe, iisipin lamang ni Charlotte na dahil sa kanya nangyari ang malas. Nang makita silang ganito, pinayuhan ni Maicha si Alan na iwan si Charlotte mag-isa sandali. Naiintindihan ni Alan, ngunit hindi siya tipong maghihintay lamang na maghilom ang lahat sa oras. Kaya lumapit siya at sinabi kay Charlotte na siya na lang ang suntukin kaysa sa punching bag. Naguguluhan si Charlotte at nanginginig si Maicha sa iniisip na perbersyang hilig ni Alan. Ngunit sobra na ang tulong ni Alan kay Charlotte, kaya hindi niya magawang suntukin ito. Ngunit wala sa isip ni Alan na palampasin siya. Ipinagsalpak niya ang daliri, dahilan upang ang gloves sa kamay ni Charlotte ay biglang kumislap at kumilos ng mag-isa, na pinapapalo siya sa mukha ni Alan ng malakas. Natakot si Charlotte, ngunit buong pagmamalaki niyang pinuri ni Alan ang suntok niya bilang maganda. Kahit suntukin, tapakan, o insultuhin man siya sa anumang paraan, hindi iwan ni Alan si Charlotte. Sa mansyong ito, malaya siya. Galit na pinagalitan siya ni Charlotte, sinasabing may hangganan ang sakripisyo sa sarili. Lumabas na kapag galit siya, talagang ipinapakita niya ito. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ni Alan, ngunit kailangan pa rin niyang tiisin ang sakit. Umaasa si Charlotte na hindi na niya ito gagawin muli dahil hindi na kayang tiisin ng kanyang puso. Hanggang ngayon, nabuhay siya sa takot sa maraming bagay, ngunit ngayon ay ayos na. Susubukan ni Charlotte na ipahayag ng malinaw ang kanyang iniisip at palaging nasa tabi niya si Alan upang bantayan siya. Nakatayo si Maicha sa labas, pinagmamasdan silang parang manonood at mumiti. Hinuhulaan niya na sa hinaharap, kakailanganin nila ang maraming bagay tulad ng double bed, mga singsing, at maging mga gamit para sa sanggol. Kapag dumating ang oras na yon, alalahanin na tawagan ang Satiros Delivery Company. Ngunit ang dalawang mabagal na tao ay magkatitig lang sa isa't isa nang walang naintindihan. Ngayon ay magandang araw. Tinanong ni Alan si Charlotte kung mas gusto niya ang kape o itim na tsaa. Sabi niya, iinom siya ng kung anuman ang iniinom ni Alan. Ngunit sinabi ni Alan na ang iniinom niya ay isang napakasukal na custom nutritional potion at matapang ba siyang uminom nito rin. Dito, sa wakas, pinili ni Charlotte ang itim na tsaa. Pinaalalahanan ni Alan si Charlotte na dapat maging mas tapat siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakabubuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Mula nang amponin siya ng pamilya ng Duke, ang tanging desisyon na ginawa niya para sa sarili ay ang pagtakas mula sa bahay na yon. Habang umiinom sila ng tsaa, biglang lumitaw ang isang babae at nagsabing, nakita na kita, na nagulat silang dalawa. Nasundan niya ang lugar na ito mula kay Paul at Stock sa isang sulat, saka naglakad-lakad at nagtanong sa mga bata kung may kakaibang salamangkero sa paligid. Ang babaeng ito ay si Iruka Crawford, kaparehong edad ni Charlotte. Siya ang kapatid ni Alan, ngunit hindi sa dugo. Ulila si Alan sa murang edad, kaya inampon siya ng pamilya Crawford, at si Iruka ang kanilang anak. Nang ma-misunderstand ni Iruka na si Charlotte ay kasintahan ni Alan, sabay nilang itinanggi iyon. Iniisip ni Alan na kapag na-misunderstand si Charlotte bilang minamahal ang isang tusong henyo na salamangkero na may depektibong personalidad at hindi akma sa lipunan gaya niya, malulungkot ito. Bagaman, hindi iniisip ni Charlotte iyon. Sinimulan ni Alan na ikwento kay Iruka ang sitwasyon ni Charlotte dahil kahit hindi niya sabihin, malalaman din niya ang katotohanan. Pagkatapos marinig ang kwento, pinagalitan ni Iruka si Alan, tinawag siyang malaking hangal dahil tinuturuan niya si Charlotte ng mga nakakasira gaya ng pagpapakain sa kanya o pagpapapalo sa kanya. Ngunit ang ibig sabihin ni Iruka ay bakit hindi pa tinuturuan ni Alan si Charlotte ng mas maraming nakakasirang bagay upang mas mapasaya siya. Lubos na naantig si Iruka sa nakaraan ni Charlotte. Kung may magagawa siya upang makatulong, handa siyang tumulong dahil kung pinagkakatiwalaan ni Alan si Charlotte, tiyak na mabuting tao ito. Ngayong araw, dumating si Iruka dito upang isundo si Alan pauwi. Ngunit ngayon, nagustuhan na rin niya si Charlotte at nais ding turuan siya ng mga ipinagbabawal na bagay. Kaya nagsimula ang magkapatid sa pagtatalo kung sino ang mas mahusay sa pagtuturo kay Charlotte ng mga nakakasirang bagay. Dahil matagal na silang hindi nagkaroon ng paligsahan, nagpasya silang ayusin ito sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Dinala ni na Iruka at Alan si Charlotte sa isang kalye, saka ginamit ni Alan ang mahika ng pagbabago upang itago ang pagkakakilanlan ni Charlotte.
Pagbalik nila sa bahay, agad na alisin ni Alan ang sumpa. Hindi masama ang itim na buhok, ngunit mas bagay kay Charlotte ang blonde. Mas gusto niya ito na may blonde na buhok. Mukhang hindi napansin ng binata na nakapagsalita siya ng nakaka-flirt na nakamamatay, dahilan para mamula ang pisngi ni Charlotte at Iruka. Una, tuturuan ni Iruka si Charlotte kung paano magbihis. Naniniwala siya na ito ay magpapasaya sa kahit anong babae. Dinala nila si Charlotte sa isang tindahan ng damit pang babae. Bagaman hindi komportable si Alan na naroroon, hindi siya makaalis dahil nakikipagkompetensya siya kay Iruka. Hindi niya namamalayan, naaalala niya noong siya ay bata pa at bagong ampon ng pamilya Crawford. Patuloy siyang hinahamon ni Iruka kahit palaging natalo. Sa wakas, pinili ni Charlotte ang isang damit. Kung ikukumpara sa damit na suot niya noong una silang magkita, mas bagay sa kanya ang suot na ito. Bagaman medyo maikli ang damit dahilan upang bahagyang mamula si Alan. Tinititigan niya ng mabusisi ang mga hita ni Charlotte, na tila punong-puno marahil dahil sa wastong nutrisyon. Nahihiya sa iniisip niya, pinapalo ni Alan ang sarili ng malakas hanggang sa dumugo ang bibig niya para makabawi ang composure. Pagkatapos, pumunta si Charlotte upang subukan ang isa pang damit habang lumabas si Iruka upang magkaroon ng pribadong usapan kay Alan. Dahil may kakilala ang ama ni Iruka sa kaharian ng Niels, maaari nilang alamin ang sitwasyon ni Charlotte habang iniimbestigahan din ang prinsipe at pamilya ni Charlotte. Ngunit sabi ni Alan na hindi pa ito kinakailangan ngayon. Bagaman labis ang kanyang pag-aalala, sa pansamantala, mas mabuting hayaang manatili ang mga bagay sa kasalukuyan. Nang makita niyang nagbago ang kanyang kapatid, hindi maitago ni Iruka ang kanyang nasisiyahang ekspresyon dahil natutunan na ngayon ng kanyang kapatid na alagaan ang iba. Bigla namang sumilip si Charlotte mula sa changing room, hinihingi kay Iruka na tulungan siya sa hook sa likod ng kanyang damit. Nang makita ang likod ni Charlotte, biglang nagbago ang ekspresyon ni Iruka, kahit sinisikap niyang magpakita ng normal. Mas nakakadiskarte ang suot na ito kaysa dati dahil maluwag ang likod na bukas. Nahihiya si Alan sa sandaling iyon, ngunit nang makita niya ang magkakrus na gasgas sa katawan ni Charlotte, natigilan siya, kahit sinisikap pa ring panatilihin ang composure habang pinupuri siya. Sa ganitong mga marka, tiyak na hinablot siya sa isang uri ng pagpapahirap na hindi dumudurog ng balat at buto, kundi nagdudulot lamang ng sakit at takot. Ang mga gasgas mula sa pagpapalo ay nawawala kinabukasan, na nag-iwan lamang ng mga marka na parang sumpa, kaya hindi pinapansin ng biktima ang mga peklat. Dahil hindi niya kayang iwan si Charlotte sa ganitong kalagayan, ginamit ni Alan ang mahika ng pagpapagaling upang burahin ang mga peklat sa likod ni Charlotte. Naramdaman ni Charlotte ang init, ngunit sinabi lang niya na natanggal ang buckle ng kanyang damit at inaayos niya ito. Madaling mabura ang mga peklat gamit ang simpleng mahika, na nangangahulugang hindi man lang siya maayos na inaalagaan. Iniisip ang lahat ng hindi makatarungang pinagdaanan ni Charlotte. Pinilas ni Alan ang kanyang kamao at sinabi sa kanyang kapatid na wawasakin niya ang lahat ng mga kalokohan at gusto niya ng tulong nito. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Iruka ang intensyon ng kanyang kapatid at pumayag. Susunod, panahon na ni Alan na pumili ng damit para kay Charlotte. Ngunit dahil wala siyang alam tungkol dito, random lang niyang pinili ang isa na nakapikit ang mata. Sa hindi inaasahan, napili niya ang isang lubhang nakakadiskarte na damit, dahilan para mamula siya at ang dalawang babae. Ngayon, panahon na ni Alan na turuan si Charlotte ng mga nakakasirang bagay. Ngayong araw, tuturuan niya itong gumastos ng pera, bumili ng mga gusto niya nang hindi nagdadalawang isip. Huminto sila sa isang tindahan ng teddy bear, ngunit tila kakaiba ang panlasa ni Alan, dahil pinipili niya ang mga kakaibang bagay para kay Charlotte, dahilan para manahimik ang dalawang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabili na sila ng maraming gamit. Nabighani si Charlotte at nahihiya dahil sobrang dami ng binili para sa kanya. Ngunit sinabi ni Alan na lahat ng ito ay bagay sa kanya, dahilan para mamula si Charlotte at lumingon, iniisip na hindi siya maayos ang pakiramdam. Lumapit si Alan upang tingnan kung ayos siya, na lalong nagpapahiya kay Charlotte. Tinawag ni Iruka ang kanyang kapatid na inosente at binatikos ang kakulangan niya sa panlasa, sinasabing ang mga pinili niya ay masyadong simple, at karamihan ay pinili ni Iruka, kaya nag-away sila hanggang sa kailangan pang makialam ni Charlotte. Ngunit palaging ganito sila at hindi naman talaga nag-aaway o nagkakagalit. Dahil hindi pa rin nasisiyahan, inanyayahan ni Alan silang mamili muli. Habang naglalakad, nakita ni Iruka ang isang tao na nakaupo sa magic car, at dali-dali siyang tumakbo upang tanungin ito na iniiwan ang dalawa. Dinala ni Alan si Charlotte sa isang tindahan ng alahas. Bumili siya para sa kanya ng hairpin na kapareho ng kulay ng kanyang mga mata. Sabi ni Charlotte na ito ang bagay na pinaka-nagpapasaya sa kanya, dahilan upang tumigil ang tibok ng puso ni Alan sa sandaling iyon. Bigla na lang, dumating ang dalawang tulisan upang magdulot ng gulo. Naalala ni Alan ang babala ni Charlotte na huwag makipaglaban, kaya plano niyang bigyan sila ng pera. Ngunit sinabi ng dalawa na ayaw nila ng pera, gusto nilang hiramin si Charlotte para sa isang gabi.
Paulit-ulit silang nagsasabi ng malaswang bagay kay Charlotte, at sinubukan pa nilang hawakan siya. Kaya pinilas ni Alan ang mga daliri ng payat na lalaki, at nang hilahin naman ng matabang lalaki ang kanyang espada upang atakihin siya, nakaranas siya ng parehong kapalaran. Kung sino man ang mangahas na hawakan si Charlotte, tiyak niyang aayusin ang lahat ng walang awa. Matapos ayusin ang dalawa, labis siyang nasiyahan, ngunit biglang naalala ang turo ni Charlotte, kaya bumalik siya at yumuko bilang paghingi ng paumanhin sa pakikipaglaban. Ngunit naintindihan ni Charlotte na ginawa niya yon upang protektahan siya, kaya hindi siya natatakot kay Alan. Mukhang nagbago ang ugali ni Alan, at ang pagtuturo sa kanya ng mga nakakasirang bagay ay naging ugali na niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang higante na may kasamang grupo ng mga tulisan sa kalye. Tinanong niya kung inasikaso ni Alan ang kanyang mga anak. Lumapit si Alan upang makipag-usap sa higante at sinabi kay Charlotte na huwag siyang alalahanin. Nakikilala niya ang higante bilang si Megit, saka pinapalo siya ng malakas dahil nakaramdam siya ng nostalhiya. Dahil sa ganoong pamilyar na pakikitungo, labis na nagalit ang higante at tinapik niya ang lupa na yumanig ito at nabasag. Ngunit nagbago ang ugali ni Megit nang ipakilala ni Alan ang sarili bilang Alan Crawford mula sa Athena Magic Academy. Lumuhod siya sa lupa, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya alam na siya ang dakilang madilim na Panginoon. Ang mga tauhan sa likod ay hindi maintindihan ang nangyayari, nagtataka kung bakit natatakot ang kanilang boss sa isang taong mukhang mahina. Kaya binalaan sila ni Megit na huwag nang guluhin pa si Alan. Hindi maintindihan ni Charlotte ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Iruka na ang ama nila ni Alan ay punong guro ng pinakamalaking paaralan ng mahika sa bansang ito. Si Alan ay isang henyo na nakapagtapos sa paaralan sa edad na 12, ang pinakamaagang nagtapos sa kasaysayan, at agad na naging guro. Nagtataka si Charlotte tungkol sa bansag na dakilang madilim na Panginoon na tinatawag ni Megit kay Alan. Sabi ni Iruka na iyon ang bansag niya noong siya ay guro pa. Pinayagan ni Alan si Megit na itaas ang kanyang ulo. Para sa kanyang sarili, ayos lang siya, ngunit nang babanggitin niya si Charlotte na naistorbo ng mga tauhan ni Megit, bigla siyang huminto dahil hindi niya alam kung ano ang katayuan ni Charlotte sa kanya, kung siya ba ay kasambahay o parang pangalawang kapatid. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya kay Megit na si Charlotte ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Kinabukasan, dumating sina Iruka at Maicha sa mansyon ni Alan. Ngunit pagdating nila, nakita nilang nakaupo si Alan ng malungkot sa harap ng bahay. Naghihinala si Iruka na may nangyari sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Charlotte. Ang tama sa kanyang mahinaang punto ay nagulat si Alan, bukod pa rito. Ano pa ba ang pwede siyang ikabahala? Ang issue ay noong nakaraang gabi, binayaran na ni Alan si Charlotte ng kanyang sweldo, dahil isang buwan na mula nang magsimula siyang magtrabaho bilang kasambahay sa kanyang bahay. Ayaw itong tanggapin ni Charlotte dahil iniisip niyang paglilinis lamang ang ginawa niya. Ngunit sinabi ni Alan na hindi lang siya naglinis, kundi inayos din ang bahay. Kaya ang halaga ay ganap na makatarungan. Pagkakita niya nito, tinanggap ni Charlotte ang pera ng may pag-aalangan. Pinaalalahanan siya ni Alan na subukan gumastos ng pera. At kung may kailangan siya, tutulungan niya. Sabi ni Charlotte na may gusto siyang gawin. Pumunta sa lungsod ng mag-isa. Para kay Alan, para itong naghulog ng karne sa hawla ng mga hayop. Pagkatapos ikwento ito, napalingon si Alan at nakita ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang malapit na panaderya imbes na makinig sa kanya. Natatakot si Iruka dahil karaniwan, matyaga si Charlotte dahil ayaw niyang magdulot ng abala kay Alan. Talaga, nang sabihin niya iyon, agad niyang binalik ang kanyang sinabi, ngunit sa makita ang kanyang malungkot na anyo, hindi nakatiis si Alan. Iniisip ni na Iruka at Maicha na napakadaling lutasin ang problema ni Alan, sundan lamang si Charlotte ng palihim. Gusto ni Charlotte pumunta sa lungsod upang bumili ng isang bagay, ngunit itinatago niya ito kay Alan. Labing saya si Alan dahil ang pagkakaroon ng lihim ay nagpapakita na lumakas ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Habang sinusundan ang mapasandali, biglang tumigil si Charlotte na parang walang direksyon, mukhang nagkamali siya ng daan. Sabi ni Maicha, napakapanganib nito dahil kung magpapatuloy siya, mararating ni Charlotte ang Merritt District, isang lugar na napakapangit ang pampublikong seguridad. Ang lugar malapit sa entrada ay kontrolado ng Serpent Fanggang na pinamumunuan ng isang ahas na gumagamit ng lason na si Glow. Iniisip ni Iruka na dapat silang magpanggap na aksidenteng lumabas at pigilan si Charlotte. Ngunit iniisip ni Alan na ito ang kanyang unang pakikipagsapalaran, kaya ayaw niyang makialam. Bigla niyang naalala ang isang kailangan niyang gawin, kaya iniwan niya ang lugar kay Iruka at Maicha at tumakbo palayo. Talaga, nakapasok si Charlotte sa Merritt District at nakatagpo pa si Glow at ang kanyang gang. Nakikita ng dalawang babae na nasa panganib si Charlotte at gagamitin ang pagkakataon upang iligtas siya. Ngunit sa hindi inaasahan, si Glow at ang kanyang gang ay naghahanda ng welcome party para kay Charlotte.
Lumabas na si Alan na kumilos ng maaga, tinalo sila at nagbanta na kung darating si Charlotte, dapat tratuhin siya ng magalang. Hindi nakapagtataka na lahat sila ay mukhang sugatan at pagod. Mukhang napansin din ito ni Charlotte, kaya tinanong niya ang kalusugan nila at binigyan ng gamot sa pagpapagaling, dahilan upang lumuhod si Glow at ang kanyang mga kasamahan sa lupa, tawagin si Charlotte na Diyosa, at mangako na babaguhin ang kanilang ugali at mamuhay ng tapat mula ngayon. Curious si Glow tungkol sa relasyon niya kay Alan. Nag-isip si Charlotte at sinabi na wala siyang ibang mapupuntahan at inupahan siya ni Alan bilang kasambahay, kaya para sa kanya, si Alan ay kanyang Panginoon. Narinig ito ng mga tulisan, kaya nagsimulang magduda na ang kanilang Diyosa ay nalinlang ni Alan, o mas tama, tinakot. Sa isang panig ay ang nakakatakot na dakilang madilim na Panginoon, sa kabila naman ay isang Diyosa na mabait sa lahat, tila hindi sila bagay sa isa't isa. Ngunit iniisip ni Charlotte na may hindi naintindihan ang mga tulisan. Idinagdag pa niya na tinuruan siya ni Alan ng mga nakakasirang bagay at ginawa nila iyon buong gabi, dahilan upang mamula ang mga tulisan. Pagkatapos, nagpasalamat si Charlotte at nagpaalam sa grupo ni Glow. Ngunit mas lumalim si Charlotte sa loob kung saan mas delikado. Ngunit hindi iyon problema dahil kailangan lang ni Alan na sakupin ang buong distrito sa ilalim ng kanyang utos. Kaya, matapos ang isang sesyon lamang, wala nang banta. Hindi na rin nila kailangan pang protektahan si Charlotte. Ngayon, hindi na kayang sundan ni Alan si Charlotte dahil nais niyang bumili ng isang lihim na bagay. Kaya si Maicha lamang ang susundan siya, habang si Iruka at Alan ay mananatili sa likod upang maghintay. Sa hapon, bumalik si Maicha at nagulat na ligtas ang pamimili ni Charlotte at malapit na siyang dumating. Curious si Alan kung ano ang binili ni Charlotte, ngunit sabi ni Maicha na hindi niya tiningnan. Agad pagkatapos noon, tumakbo si Charlotte papunta, kasunod ang may-ari ng tindahan ng hair accessory. Habang naglalakad sa kalye, narinig niya ang mga tao na nagkukwento ng magagandang bagay tungkol kay Alan. Hindi inasahan ni Iruka na ang mga ginawa ng kanyang kapatid upang protektahan si Charlotte ay nakatulong sa napakaraming tao. Nagpasalamat ang may-ari ng tindahan kay Alan, ngunit sinabi niya na ito ay para lamang sa personal na kadahilanan. Labing saya ang may-ari ng tindahan na may ganitong mabuting kasintahan si Charlotte, ngunit dahil na misinterpret bilang magkasintahan, sinikap ni Alan ipaliwanag ngunit nahadlangan siya ng may-ari. Pagkatapos, nagpaalam siya sa lahat at umalis. Ngayon, nahihiyang tinanong ni Alan si Charlotte tungkol sa kanyang pamimili. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabi na napakaganda ng biyahe, saka inilabas ang kanyang binili, mga produkto mula sa bagong bukas na general store, mga regalo para kay Iruka at Maicha. Napansin ni Alan na wala siyang bahagi, kaya hindi maiwasang tanungin si Charlotte. Sabi niya na naghahanap siya ng maraming bagay, ngunit hindi alam kung ano ang bibilhin para sa kanya, kung galing kay Charlotte, kahit ano ay magugustuhan niya. Humingi ng paumanhin si Charlotte dahil marami na siyang naitulong sa kanya, ngunit siya ay naging hindi mainat at tumatanggap lamang ng hindi alam kung ano ang gusto ni Alan. Kaya sa ngayon, tutulungan niya si Alan ayusin ang hem ng kanyang balabal. At sa panahong iyon, umaasa si Charlotte na masabi niya kay Alan kung ano ang gusto niya upang sa susunod ay maayos niyang mapipili ang regalo para sa kanya. Pagkarinig nito, namula si Alan, tiyak na ang oras na ito kasama si Charlotte ay magiging higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay. Natapos na ni Charlotte basahin ang librong pinili ni Alan para sa kanya. Ang libro ay tungkol sa Athena Magic Academy kung saan nag-aral sina Alan at ang kanyang kapatid na babae. Napakalaki ng paaralan na ang pinagsamang bilang ng mga estudyante, guro, at staff ay halos kapantay ng populasyon ng isang maliit na isla. Tinanong ni Alan si Charlotte kung interesado siyang pumunta sa ibang lugar, na labis na ikinatuwa niya, kung sasabihin niyang gusto niya ang isang lugar, pupunta sila roon bukas. Talaga, alam ito ni Charlotte. Marami na siyang natanggap na tulong mula kay Alan, at ngayon inaalok pa siyang isama sa isang paglalakbay, dahilan upang makaramdam siya ng hiya. Pinakagusto niya ang mga sandaling kasama si Alan sa mansyon na ito. Bukod pa rito, paminsan-minsan na pagpapalubag sa mga nakakasirang bagay ay ayos, ngunit kung gagawin niya ito palagi, magiging ganap siyang korap. Tinuturing ito ni Alan na makatuwiran, nais lamang niyang mapasaya si Charlotte, hindi iligaw siya. Kaya sinubukan ni Alan na tuksoin si Charlotte sa ibang paraan. Sinabi niya ang tungkol sa mga bagay na maaari nilang gawin habang naglalakbay, tulad ng pagkain ng masasarap na pagkain, pagbisita sa mga atraksyon, at maging ang pagpapaligo sa mainit na bukal. Pagkarinig tungkol sa mainit na bukal, agad na nahulog si Charlotte sa patibong. Sinabi ni Alan na sabihin na lamang niya kung saan siya gustong pumunta at gagawin niya ang kahilingan. Ngunit iginiit pa rin niya na itago ito bilang lihim dahil natatakot siyang makaabala kay Alan. Kaya kailangan muling gamitin ni Alan ang kanyang patibong na banta sa kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Maicha mula sa kung saan na may espesyal na padala para kay Alan at Charlotte, isang biyahe para sa 2 tao papuntang rehiyon ng Unoha.
Kaya kinabukasan, nakaupo sila sa kariton ng kabayo ng 3 oras mula sa mansyon bago marating ang Unoha. Hindi tulad ng kabundukan ng kaharian ng Niels, ang lugar na ito ay isang napakapanatag na kapatagan. Ang lugar na ito ay kanayunan, kaya mukhang hindi pa nararating dito ang warrant para sa pag-aresto kay Charlotte. Ang makalabas ng ganito ng walang pagtatago ay tila isang panaginip para sa kanya. Nag-aalala si Charlotte kung okay lang ba na sumama siya kay Alan imbes kay Iruka. Mukhang may iba pang gawain si Iruka. At aalis sila sa lungsod ng ilang araw, kaya ayos lang. Ngunit hindi nila alam na ang biyahe na ito ay inayos ni Iruka at Maicha, walang tunay na paanyaya. Gumamit sila ng pera mula sa Support Association upang bumili ng tiket para sa Hot Spring Tour para sa dalawa, dahil nakakainis panoorin ang distansya sa pagitan ina Alan at Charlotte. Sa pamamagitan ng biyahe na ito, tiyak na magkakaroon sila ng progreso. Sa sandaling ito, sumilip si Charlotte at nakita niyang malapit na silang marating ang kanilang destinasyon. Ang lugar ay nabanggit sa libro, ito ang pinakasikat na 3-star resort sa rehiyon ng Unoha. Nag-aalok ng maraming serbisyo tulad ng masasarap na pagkain, masahe, at hot springs. Posible bang ang lugar na pinakagusto ni Charlotte bisitahin ay ang hotel na ito? Sumilip si Charlotte sa paligid sandali, saka kinumpirma, kaya agad na alam ni Alan na nagsisinungaling siya. Sinubukan niyang buksan ang susunod na pahina upang tuklasin kung ano talaga ang gusto ni Charlotte, ngunit isinara niya ang libro. Gusto rin niya ng hot springs, ngunit ang lugar na nais niyang puntahan ay kung saan mahilig pumunta ang mga bata, kaya nahihiya siya. Kaya tuksuhin ni Alan si Charlotte sa pagsasabing napakaganda ng lumaki na at kayang gawin ng malaya ang mga bagay na hindi pwede noong bata pa siya. Bukod pa rito, hindi siya tatawa at tatawaging bata, kaya makakatiyak si Charlotte na saan man ito, sasamahan siya ni Alan. Sa wakas, nakarating sila sa resort. Tumingin sa lugar na ito, parehong nainteresado sa hot springs. Biglang nadula si Charlotte at nahulog, kaya hinuli siya ni Alan. Nagpasalamat ang tour guide sa kanila sa pagpili ng hotel na ito para sa kanilang honeymoon. Ang maling akala na mag-asawa sila ay labis na ikinahiya ni Alan at Charlotte. Lumabas na ang kanilang mga tiket ay espesyal na package para lamang sa mga magkasintahan at mag-asawa. Nauunawaan din ni Alan na natrap siya ni Maicha. Sabi ng tour guide, kung hindi sila nasisiyahan, maaaring palitan ni Alan ng ibang tiket. Gayunpaman, ito ang kanilang pinaka-premium na package, kaya karaniwan ay labis na nasisiyahan ang mga babae. Dahil dito, nilunok ni Alan ang sarili at pumayag, habang namula ng husto ang mukha ni Charlotte. Pagkatapos nito, hinawakan ni Alan ang kamay ni Charlotte upang maglakad-lakad. Kasama sa couples package ang welcome drink, kaya isa lamang ang straw. Lalong nahihiya si Charlotte at nagsimulang manginig. At ang ating bida ay hindi rin naiiba, kaya ininom niya ang buong baso ng isang lago. Pumunta sila sa hot spring area na ipinagmamalaki ng hotel. Dahil ito ay outdoor bath, parehong kailangan ng lalaki at babae na magsuot ng swimwear bago pumasok. Dahil wala silang swimwear, dinala ng tour guide si Charlotte sa changing room upang subukan ang ilang modelo ng swimsuit. Pagkalipas ng ilang sandali, nakapalit na si Charlotte ng swimsuit at lumabas, na ikinahinto ng tibok ng puso ni Alan. Sa pagtanaw sa ekspresyon ni Alan, iniisip ni Charlotte na hindi siya bagay sa swimsuit na ito. Nagmadali siyang magpaliwanag, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa napakalaking dibdib ni Charlotte, kaya awkward siyang umatras ng ilang metro bago purihin na bagay ito sa kanya. Nag-enjoy sila ng magkasama sa resort na ito, nagtatapos sa pagpapaligo sa hot spring habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa sandaling yon, naihatid ang ice cream na in-order ni Alan. Ang pagkain ng ice cream habang nakalublob sa mainit na tubig ay isa ring nakakasirang bagay. Pinagpalubag ni Alan ang ice cream upang hindi matunaw kahit sa hot spring, saka pinanood si Charlotte na masarap kainin ito, na labis niyang ikinatuwa. Sa pagtingin sa kanila na kumakain ng ice cream, umorder din ang mga tao sa paligid at dinala ito kay Alan, hinihiling na ipagpalubag niya ang kanilang ice cream upang hindi matunaw. Maganda ang kanyang mood, kaya pinayagan niyang dalhin ng lahat. Sa gabi, kumain sila sa restaurant ng hotel. Nagpasalamat ang tour guide kay Alan dahil sa kanya, triple ang benta ng ice cream ngayon. Inaalok ng hotel na suportahan ang plano ng mag-asawa bukas. Hindi nagpaalangan si Alan at tinanong siya tungkol sa mga tourist attractions. Maraming kilalang lugar sa paligid, kabilang ang isang burol kung saan makikita ang Fenrir. Ang Fenrir ay isang marangal na magical beast. Ayon sa sabi-sabi, sino man ang makakita nito ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Gayunpaman, ngayon ay panahon na abala sila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, kaya bihira silang bumaba mula sa bundok. Kaya iminungkahi ng tour guide na bisitahin nila ang Unoha Magic Zoo. Pagkarinig ni Charlotte tungkol sa zoo, agad siyang na-interes, kaya agad na naunawaan ng bida kung saan siya gustong pumunta. Maluwang ang kanilang silid tulugan na may tanawin ng dagat. Pagpasok nila, namula silang parehong nahihiya nang makita ang love bed na nakahanda na.
Pinapayagan din ng kama na ito na pumili sila ng kanilang panaginip. Mukhang ngayong gabi, kailangan nilang matulog ng magkasama. Dahil kailangan nilang gumising ng maaga bukas, parehong pinatay ang ilaw at natulog ng maaga. Ngunit syempre, ang magkasama sa kama ng lalaki at babae ay nagpapahirap sa pagtulog. Gusto ni Charlotte na mangarap tungkol sa yumaong ina, kaya ginamit ni Alan ang light hypnosis upang matulungan siyang mabilis makatulog. Pagkakita kay Charlotte na mahimbing ang tulog, umupo siya at tiningnan siya. Upang maiwasang gumawa ng mali, ginamit ni Alan ang forced sleep spell na nagdulot din ng pagkahimatay kina Maicha at Iruka na nakikinig sa labas. Kinabukasan, nagising si Alan at nakita si Charlotte na may luha sa mata. Nakipagkita siya sa kanyang ina sa panaginip at ikinuwento ang maraming bagay kasama na si Alan. Samantala, noong gabi bago iyon, isang water guinea pig ang nakatayo sa tuktok ng bundok sa ilalim ng buwan, nagtatanong kung kayang protektahan ni Alan si Charlotte o hindi. Dumating na sila sa Yonoha Zoo kung saan gusto ni Charlotte pumunta. Ngunit ang gusto ni Charlotte ay hindi ang malalaking hayop kundi ang tamed animal area. Noong bata pa siya, nabasa niya ito sa mga picture book at nais makita balang araw. Dahil hindi humihiling si Charlotte ng kahit ano, nagpapanggap si Alan na may heart attack. Kaya kailangan siyang pagtakhan na bilhin ang 2 cat ear headbands at gusto niyang isuot ni Alan ang isa kasama siya. Bagaman nahihiya, pumayag siya ng kaunti dahil takot na malungkot si Charlotte. Sa Tamed Animal Garden, maraming iba't ibang cute na nilalang. Biglang lumitaw ang isang karatula na nagsasabing dito rin may mga hellish water guinea pigs na kapag gutom ay nababaliw at kayang sirain ang buong bundok. Habang nag-iisip tungkol dito, dumating ang tour guide at tiniyak sa kanila na ang mga water guinea pigs ay nagpapahinga na sa loob ng kagubatan. Lumiko si Alan upang tanungin si Charlotte kung nagustuhan niya ito at nakita siyang nanginginig habang nakasapit sa bakod. Akala niya may mali, ngunit ang dahilan ng kanyang panginig ay dahil sobrang lambot ng mga hayop at nais niyang umiyak habang hinahaplos sila. Nakita ang ganitong paraiso, naramdaman ni Charlotte na wala na siyang pagsisisi. Nang makita si Charlotte na sobrang saya, inimbitahan siya ni Alan pumasok upang makipaglaro sa mga magical beasts. Tahimik siyang lumapit upang kausapin ang mga magical beasts, hinihiling na makipaglaro kay Charlotte, nangakong bibili ng pagkain para sa kanila pagkatapos. Ngunit hindi na kailangan ni Alan silang suhulin, ang iba pang magical beasts ay kusang lumapit kay Charlotte. Sa pamamagitan, sinabi ni Alan kay Charlotte na sa mundong ito, may napakaraming uri ng magic at espesyal na kakayahan, kabilang ang mga nangangailangan ng likas na talento. Si Alan mismo ay may likas na talento sa magic, kaya kaya niyang gumamit ng magic nang walang incantations. Marahil si Charlotte ay may talento bilang beast tamer na nakakaunawa at nakokontrol ang mga magical beasts dahil nakakaakit siya ng mga ito ng mahusay kahit walang pagsasanay. Marahil iyon ang dahilan kung bakit si Glow at ang kanyang gang noong nakaraang araw ay na-tame ng ganoon lang. Nang masaksihan ang tagpong ito, tumakbo ang tour guide sa kanila, humihingi ng tulong sa isang walang magawa na sitwasyon. Tinitingnan ng zoo director na sila ay masyadong bata at minamaliit sila, ngunit nang makilala niya si Alan, agad nagbago ang kanyang ugali. Ang kanyang mga nasasakupan ay labis ding natuwa. Naniniwala sila na kung galing ito sa isang miyembro ng Crawford family, makatitiyak sila. Ang problema ay ang isang Fenrir ay malubhang nasugatan. Hindi lamang nito nawala ang kanyang ina, kundi mukhang binugbog pa ito ng mga poachers. Ang Fenrir ay isang endangered species, kahit kaunti lang ang pinsala sa kanila, maaari itong magresulta sa pagkakakulong. Ang kanilang balat at buto ay mataas ang kalidad na materyales para sa paggawa ng magical tools, kaya palaging nanghuhuli sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na inaalagaan ng part na ito ang isang Fenrir, dahil wala pang nakakaunawa rito. Mahirap lumapit ng sapat para magamit ang healing magic. Kahit lumapit si Alan at kausapin ito, nananatili itong agresibo. Habang hindi sigurado kung paano ito haharapin, biglang dumating ang tour guide kanina upang iulat na papalapit na ang Mother Fenrir sa zoo na ito. Kahit ginamit ng staff ang magic upang burahin ang kanilang mga bakas noong isinagip ang baby Fenrir, pinatutunayan nito na napakalakas ng magic ng Mother Fenrir. Sikat ang Fenrir hindi lamang sa pagiging bihira, kundi sa purong kapangyarihan ng kanilang lahi. Kung isa itong individual na higit sa 100 taon ang edad, ang pagsira sa isang lungsod ay kasing dali ng pagbaliktad ng kamay. Ngayon, kung tahimik nilang ibabalik ang baby Fenrir, iisipin ng ina nito na ito ay kinidnap at binugbog. Walang ibang pagpipilian, kailangang pansamantalang pigilan ni Alan ang Mother Fenrir, kahit napakataas ng panganib nito, ngunit para sa kanya, ito ang kanyang espesyalidad. Samantala, kailangang lumikas ang staff ng zoo kasama ang mga bisita upang maghanda sa anumang sakuna. Naalala ni Charlotte na sinabi ni Alan na may talento siya bilang beast tamer, ngunit sabi ni Alan, masyadong delikado ito at pinayuhan siyang talikuran ang ideya. Ngunit kung walang gagawin, hindi niya ito matiis. Kaya umaasa siya na pahihintulutan siyang makipag-usap sa Fenrir.
May tiwala rin si Alan kay Charlotte at sinabihan ang direktor na payagan siyang kausapin ang baby Fenrir. Walang ibang paraan kaya sinimulan nila ang gawain. Sa labas, nag-enjoy sa sinag ng araw sina Maicha at Iruka nang marinig nila ang anunsyo na papalapit ang isang kawan ng Fenrir, kaya kinakailangang mag-evacuate agad. Ngunit kampante silang iniisip na kasama si Alan, kaya wala silang dapat ikabahala. Biglang lumitaw si Alan sa likod nila at sinabi, "Tama, nandito kayo, at sa tamang oras, kailangan ko ang inyong tulong." Kung totoo ang sabi-sabi na nagdudulot ng swerte ang makakita ng Fenrir, tiyak na napakaswerte ni Alan na makita ang buong kawan na ito. Una, naglatag siya ng barrier upang protektahan ang Unalha Resort. Ngayon, kailangan niyang magpaliban hanggang makumbinsi ni Charlotte ang baby Fenrir. Gumamit si Alan ng ice binding spell upang pigilan ang mga Fenrir nang biglang bumasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumabas ang Mother Fenrir at nilamon siya sa kanyang bibig. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Alan gamitin ang paralyzed spell at nakatakas. Sinubukan niyang makipag-usap, ngunit hindi nakikinig ang Mother Fenrir. Walang ibang paraan, plano niyang gamitin ang magic laban dito, ngunit hinarang siya ng water Guinea pig mula kagabi. Kung saktan niya ang Mother Fenrir, hindi na muling magkikita ang mag-ina at malulungkot si Charlotte. Ang water Guinea pig na ito ay tinatawag na Gaosetsu. Ang layunin nito ay tulungan ang batang kasama ni Alan at ipinagbabawal sa kanya ang basta-basta pagtawag kay Charlotte. Nakawala si Gaosetsu mula sa Magic Zoo at naglibot-libot sa iba't ibang lugar. Makaraan, nakilala nito si Charlotte nang mahulog siya mula sa bangin. Habang iniisip kung paano siya ililigtas, lumitaw si Alan at dinala siya palayo. Pagkatapos, sinundan ni Gaosetsu ang dalawa at naisip na upang maprotektahan siya, kailangan nitong tanggalin si Alan. Hindi na nag-atubili, agad na umatake si Gaosetsu kay Alan. Ilalabas nito ang nakapirming kapangyarihan at sisirain si Alan, pagkatapos ay sisirain ang buong kaharian ng Niels. Nakipagsabuatan rin si Gaosetsu sa mga Fenrir upang salakayin siya. Sa harap ng isang hellish water Guinea pig at kawan ng mga Fenrir, kahit ang Great Dark Lord ay hindi tiyak kung makakaya niya ito ng maayos. Ngunit kasabay nito, natapos na ni Charlotte ang paggagamot sa sugatang baby Fenrir, at siya kasama ang mga magical beasts mula sa zoo ay tumakbo patungo kay Alan. Hindi rin siya sigurado kung bakit niya naintindihan ang wika ng mga magical beasts, kahit na kailangan ni Alan ng kalahating taon para maunawaan ng kaunti. Isinasali ni Charlotte ang pag-uusap sa pagitan ng mother at baby Fenrir at natutunan niyang nagkamali ng pagkaunawa kay Alan. Kaya ngayon, inilipat na nila ang kanilang layunin sa water Guinea pig. Sinusubukan ni Gaosetsu na kumbinsihin si Charlotte na kung sasama siya rito, matutulungan siyang makapaghiganti, habang kung susunod kay Alan, kapahamakan lamang ang idudulot. Agad na tumutol si Charlotte dahil binigyan siya ni Alan ng mapayapang mga araw at hindi niya pinapayagan si Gaosetsu na siraan ito. Nang makita niyang hindi gumagana ang panghihikayat, nagplano si Gaosetsu na puwersahin siyang sumama. Ngunit hindi nito alam na kailangang pigilan ni Alan ang kanyang sarili sa maraming pagkakataon mula sa pagsalakay sa kahariang iyon. Gusto ni Alan na siya mismo ang magpasya ni Charlotte at ayaw niyang masaktan ang damdamin nito. Pagkatapos, binigyan ni Alan si Gaosetsu ng suntok at agad na ginamot ito. Naintindihan din ni Gaosetsu na hindi dapat nito istorbohin ang dalawang kabataang nagmamahalan, gaya ng nakikita sa bagay sa ulo ni Alan, ang cat ear headband. Sabi ni Alan, ang taong may pinakamalaking karangalan sa sitwasyong ito ay si Charlotte, ngunit iniisip niya na ang taong nag-alaga sa baby Fenrir ang nararapat. Gayunpaman, kung hindi nakipag-usap si Charlotte sa baby Fenrir, hindi magiging maayos ang lahat, kaya umaasa siyang ipagmalaki niya ang kanyang kontribusyon. At sa ganitong paraan, nagtapos ng mapayapa ang kanilang hot spring trip. Gusto ng sugatang Fenrir na sundan sina Alan at Charlotte pauwi. Mabilis kumilos ang Fenrir, kaya mula Unoha hanggang sa bahay ni Alan ay umaabot lamang ng 1 oras. Maluwang ang kanyang mansyon, kaya mas maraming miyembro ng pamilya, mas masaya. Namumula si Charlotte nang mapagtanto niyang itinuturing siyang miyembro ng pamilya ni Alan. Upang magbayad sa pagkakagulo, sumama rin si Gaosetsu upang maging bodyguard ni Charlotte, sa kabila ng pagtutol ni Alan. Pagbalik sa bahay, naglakad-lakad si Charlotte kasama si Lou, na tila napakalapit sa kanya, ngunit minamaliit si Alan. Mula nang bumalik sa biyahe, ang Fenrir na si Lou ay naging miyembro na ng pamilya ni Alan. Tinutukso ni Gaosetsu si Alan, sinasabing sa pagdating ni Lou, na bawasan ang oras na ginugugol niya kasama si Charlotte, kaya tiyak na malungkot siya. Bilang bahagi ng pamilya ni Charlotte, hindi rin balak umalis ni Gaosetsu. Sinasabi pa nito na sinuway din ni Alan si Charlotte tulad ng ginawa niya, kaya namula si Alan. Agad niyang ipinaliwanag na ito ay pagmamahal na parang pamilya lamang. Bagaman medyo malungkot, natupad ang layunin na mapasaya si Charlotte. Sa gabing iyon, nagtanong si Charlotte kung maaari ba siyang turuan ng maayos ni Alan para maging isang beast tamer, at dahil sa kanyang kasigasigan, buong suporta siyang tumugon.
Pagkatapos nito, nag-aaral ng masigasig si Charlotte, at kusang loob pang nag-aaral ng higit pang kaalaman hanggang sa maglaan siya ng oras sa paghahanda ng mga aralin at pagre-review hanggang hating gabi araw-araw. Ngayon, magsasanay si Charlotte kasama si Lou, una sa pagtakbo sa mga hadlang, pagkatapos ay babalik sa orihinal na lugar at lulundagin ang ulo nito. Sa pagmamasid nito, hindi maiwasan ni Alan na purihin siya dahil walang ibang beast tamer na nakakaunawa sa Fenrir sa ganitong antas. Pinupuri niya siya bilang henyo, karapat-dapat maging kanyang cute na disipulo. Nakatayo si Gaosetsu sa labas, tinutukso na kung gusto niyang tawagin cute si Charlotte, direkta na lang dapat niyang sabihin. Sinubukan ni Alan na purihin si Lou, ngunit muntik nang makagat. Pinagalitan ni Charlotte si Lou dahil sinubukang kumagat kaya tila nalungkot ito. Napansin ni Gaosetsu na naabot na niya ang antas kung saan kaya niyang isalin ang pananalita ng mga magical beasts sa wikang pantao. Sa usaping iyon, nagtataka si Alan kung paano nakakapagsalita ng wikang pantao si Gaosetsu. Sabi ni Gaosetsu dahil matanda na ito at natutunan ng mag-isa. Walang naitalang president ng matagumpay na paggamit ng beast conversation magic sa Fenrir. Ngunit gusto pa rin ni Charlotte na subukan. Pagkatapos, inihagis ni Charlotte ang spell sa Fenrir. Ang spell na ito ay kumukonsumo ng maraming mana, ngunit wala pa ring reaksyon ang Fenrir. Hinikayat siya ni Alan, sinasabing natural lang na hindi pa niya magamit ang magic na ito, ngunit biglang sinabi ni Lou, paano mo nagawang hawakan si Mama, na labis ikinatuwa ni Charlotte dahil nakapagsalita si Lou. Masaya rin si Lou na nakakapagsalita sa Mama. Pagkatapos nito, ginamit ni Alan ang magic upang gumawa ng espesyal na bathtub para kay Lou, ngunit bago pa man siya maligo, nauna na ang water guinea pig sa paliligo. Kung may intensyon si Alan na diskriminahin ang water guinea pigs, gagamitin ni Gaosetsu ang magic upang mag-transform sa isang sexy na babae, kaya hindi nila ito mapapalayas. Nakikita ang kanyang pamilya na masaya sa ganitong paraan ay nagpaparamdam kay Alan ng kapayapaan. Kung ikukumpara noong dumating si Charlotte, marami na siyang pagbabago. Ang makita siyang masaya ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Alan. Panahon na para matapos ni Charlotte ang kanyang paliligo, kaya pinindot ni Alan ang daliri at nahulog ang tuwalya sa kanyang ulo. Magkatabi silang naupo at pinasasalamatan siya ni Charlotte sa lahat ng bagay. Sinabi rin ni Alan sa kanya na bago siya dumating dito, may ibang nakatira sa mansyon, ngunit hindi niya ito nakilala. Ang nakatira sa bahay na ito 30 taon na ang nakalipas ay isang kakaibang elf na hindi kailanman pumapasok sa lungsod, hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao, at buong araw na nakatigil lamang sa mesa. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala. May mga sabi-sabi na tumalon siya sa bangin matapos ang maraming kabiguan o kinain siya ng halimaw na ginawa niya. Dahil sa mga dami ng sabi-sabi, nagawa ni Alan na bilhin ang mansyon sa murang halaga. Paglingon, nakita niya si Charlotte, maputla sa takot, walang masabi, at nakaturo sa bathtub. Sa di malayang paraan, isang bungkos ng kabute ang lumitaw sa bathtub. Biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang elf, na inaakusahan silang ninakaw ang kanyang mga kabute. Pagkatapos marinig ang kanilang paliwanag, inimbitahan sila ng elf na bumaba sa kanyang basement. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dorothea. Tila matagal na itong nakatira rito, ngunit hindi na malaya ni Alan ang kanyang presensya. Ipinakilala ni Alan na sila ang nakatira sa mansyon sa itaas, at sinabi ni Dorothea na iyon ang kanyang bahay. Doon niya na-realize na ito ang elf na nawala 30 taon na ang nakalipas, at nagulat rin si Dorothea na ang tagal na pala ng panahon. Si Dorothea ay isang dark elf. Sa mga uri ng elf, ang dark elf ay napakabihira, lalo na ang superior species, halos umiiral lamang sa mga alamat. Hindi nila kailangan kumain o minom at kayang mabuhay ng daan-daang taon sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng magical energy mula sa hangin. Dahil narito pa ang dating may-ari, nagsimula si Alan mag-isip ng mga senaryo kung kailan kakailanganin nilang legal na pagtatalunan ang karapatan sa paggamit ng bahay. Upang maprotektahan ang kaligayahan ng mga miyembro ng pamilya, ipagtatanggol niya ang lugar na ito kahit ano paman ang mangyari. Kaya hinarap ni Alan ang isyu ng diretsyo, umaasang susuko ni Dorothea ang mansyon sa kanya. Akala niya magkakaroon ng pagtatalo, ngunit hindi inaasahan, agad itong pumayag dahil mas gusto niya ang basement. Hindi niya kailangan ng pera, humihiling lamang ng tulong. Mas gusto ni Alan na gamitin ang pera upang mabilis na maresolba ang bagay. Ngunit nakita ni Charlotte na may problema si Dorothea at gusto niyang tulungan siya. Parehong sumasang-ayon sina Lou at Gaosetsu. Si Dorothea ay isang manunulat na sumusulat sa maraming genre mula sa horror at misteryo hanggang sa kasaysayan. Minsan siyang pinuri ng mga literary circle, ngunit isang araw nang siya ay magsulat ng isang nobelang romansa, bumagsak si Dorothea sa matinding depresyon. Kahit na malapit na ang deadline, hindi niya maisulat ang kahit isang salita, at hinahabol siya ng kanyang editor. Upang makatakas sa deadline, ikinulong ni Dorothea ang sarili sa basement ng 30 taon. Hahain na sana si Alan ng pagtanggi sa pagtulong ng mahuni sa kanyang tainga si Dorothea,
nagbabanta na bawiin ang mansyon, na nagpuwersa sa kanya na baguhin ang kanyang saloobin. Pagkalipas ng 30 taon, nawala na ang depresyon ni Dorothea, at nais niyang ang kanyang mga gawa ay magpasaya sa lahat ng tao sa mundo. Isang nabagot na binata at isang kaakit-akit na dalaga, tiyak na tatanggapin sila ng lahat. Kaya ang unang hiling ni Dorothea ay mag-flirt sila sa isa't isa mismo rito. Si Alan at Charlotte ay gumaganap sa isang dula na naisip ni Dorothea. Tinanong ni Charlotte si Alan kung bakit niya dala ang apelyidong Crawford, kaya sinabi niya na isusuko niya ang apelyidong Crawford para sa kanya. Pagkatapos, lumapit si Charlotte at tumalon sa tabi niya. Habang nagtatagpo ang kanilang mga tingin, pinatigil sila ni Dorothea. Lumabas na gumagamit si Alan ng mahika upang dalhin si Charlotte nang hindi hinahawakan ang kanyang mga kamay dahil ang posisyon ng prinsesa ay nagpapakaba sa kanya. Dahil hindi kayang mag-flirt ng dalawa ng mag-isa, naghanda si Dorothea ng script para sa kanila, ngunit hindi pa rin sila makapag-arte ng maayos. Sabi ni Dorothea, hindi pa nila kaya kahit ito. Hindi pa niya hiningi sa kanila na maghalikan, na isang swerte para sa dalawa. Bagaman gusto talaga ni Alan ang mansyon, nagpasya siyang tumanggi na tulungan pa si Dorothea, iniisip na tiyak ay nakakaramdam din ng hindi komportable si Charlotte. Hindi inaasahan, hindi iyon ang iniisip ni Charlotte kung kasama si Alan. Hindi siya alintana na magpalo si Alan sa kanyang ulo upang manatiling kalmado. Nang makita ang dumudugo niyang mukha, mabilis na lumapit si Charlotte sa kanya. Ngunit lalo lamang itong nagpapablush kay Alan. Ang natural na eksenang ito ng flirt ay eksaktong kailangan ni Dorothea para sa kanyang script. Matapos gamutin ang sugat, hinihikayat ni Charlotte si Alan na subukan ng magkasama na bahagyang nagpapasigla sa kanya. Binigyan sila ni Dorothea ng bagong script at sinabi na sundin na lamang nila ito sa kanilang pag-arte. Sa simpleng makita lamang ang salitang kakalang kasal na mula ng todo ang mukha ni Alan. Ayon sa script, gagampanan ni Alan ang papel ng isang asawa na kakauwi lamang mula sa trabaho. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ang unang linya, pinakiusapan siya ni Dorothea na ulitin ito dahil masyadong boring ang tono niya. Si Charlotte naman ang gaganap na asawa na nananatili sa bahay, nagluluto at naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa. Tinanong niya si Alan kung nais niyang kumain muna, maligo muna, o siya mismo, na labis na nagpahirap kay Alan at nagpasukan ng dugo. Sinita ni Dorothea si Alan dahil lumihis siya sa script, ngunit sinisi niya ito sa pagsulat ng napakakorap na script para kay Charlotte, kaya nagpatuloy na lang sa pag-arte. Ngayon, ipinapakita ni Charlotte ang kanyang galing sa pagluluto sa pamamagitan ng gulay na stew. Mula simula hanggang ngayon, siya ang pinakamahusay na nag-arte. Bigla, kumuha siya ng isang kutsara at pinakain si Alan, na lubos na nagpabula sa kanya. Bago pa niya mailunok, tinawag niya itong tan, na nagpilit kay Alan na iluwa lahat ng sabaw sa kanyang bibig. Ito na ang ikatlong beses na nasira ang eksena. Iniuutos ni Dorothea na hindi lang si Charlotte ang dapat tawaging tan siya, kundi dapat tawagin din niya si Charlotte na si tan. Sunod ay ang eksena sa paaralan, kung saan parehong nagkatawang tao sina Gaosetsu at Lo at makikilahok. Gaganap si Alan bilang isang nag-iisang delinkwente. Isang araw, si Charlotte, ang kanyang kaibigang kabataan, ay nahuli ng mga salarin. Upang iligtas siya, naglakas loob si Alan na pumasok mag-isa sa teritoryo ng kaaway, ngunit hinarang siya ni Gaosetsu, ang delinkwenteng babaeng estudyante, at ng kanyang alagang Lo. Sadyang binugbog siya ng mga salarin at nakipaglaban lamang ng malagay sa panganib ang buhay ni Charlotte, pinapalo ang mga salarin ng malakas. Humingi ng paumanhin si Alan kay Charlotte dahil nakipaglaban siya, ngunit dahil ginawa niya ito upang iligtas siya, hindi nagalit si Charlotte. Tumayo si Charlotte upang pawisin ang kanyang panyo, ngunit hinarang siya ni Alan. Ayon sa script, sa puntong ito, dapat niya itong ipitin sa pader, itaas ang kanyang baba at halikan siya. Ngunit hindi niya alam kung paano, kaya pinilit niyang ibagsak ang kamay at nabasag ang pader. Ang simpleng pagtingin kay Charlotte ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Alan, sobra ang kahihiyan upang aminin ang kanyang damdamin. Sa halip, idineklara niya ang sarili bilang tagapangalaga ni Charlotte, muling sinira ang script. Upang itago ang kanyang kahihiyan, sinabi na lang ni Alan na mas gusto niya ang linyang iyon at pinalitan niya. Napakabait ni Charlotte, kaya kung magkokomento si Alan, susubukan niyang tumugon kahit na ayaw niya. Sunod ay ang kwento ng Cinderella. Bagaman interesado pa rin si Charlotte, sinabi niya na pwede na silang huminto kung pagod na si Alan. Ipinahayag niya na puno pa siya ng enerhiya at kaya niyang ipagpatuloy ang pag-arte. Ibinigay ni Dorothea ang script sa kanila. Gaganap si Alan bilang prinsipe sa puting kabayo. Si Charlotte ang magiging malas na prinsesa. Si Gaosetsu ay gaganap bilang masamang madrasta at si Lu ay magkakaroon ng minamahal na papel. Matapos italaga ang mga papel, nagsimula na silang mag-arte. Ayon sa script, si Charlotte ay anak ng isang concubine, araw-araw na pinapahirapan ng kanyang madrasta. Malungkot na inaalala ni Charlotte ang payapang mga araw sa mansyon ni Alan.
Palaging hinahanap ng madrasta ang kamalian kay Charlotte at inuutusan siya, habang siya naman ay pupunta sa Royal Ball at pinipilit si Charlotte na linisin ang mansyon bago siya bumalik. Habang labis na napapahamak si Charlotte, biglang lumitaw si Lou bilang fairy godmother at gamit ang mahika, binigyan siya ng magandang damit upang makadalo sa ball. Sa kabila ng lahat ng magagarbong at mayabang na kababaihan, si Charlotte lamang ang nakakaakit sa prinsipe. Palihim na iniisip ni Charlotte na napakagwapo ni Alan sa kanyang kasuotan bilang prinsipe. Inanyayahan siya ng prinsipe na sumayaw, ngunit sinabi ni Charlotte na hindi pa siya nakasayaw dati. Kasabay nito, hindi rin siya nakasayaw noon. Kaya hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Charlotte at nagsimulang sumayaw. Sinabi niya kay Charlotte na itaas ang kanyang tingin dahil iyon lamang ang paraan upang mag-sense ang kanilang mga galaw. Habang nalulunod sa himig ng sayaw, naramdaman ni Charlotte ang mabilis na pintig ng kanyang puso at hindi sinasadyang sumandal siya sa yakap ni Alan. Ang simpleng pagiging kasama si Alan ay nagbibigay kay Charlotte ng labis na kasiyahan. Pinupuri ni Dorothea si Charlotte bilang isang mahusay na aktres habang si Alan ay karaniwan lamang. Si Gaosetsu at Lou ay nagbuhos ng tubig para kay Charlotte, samantalang si Alan ay nakakaranas ng diskriminasyon. Napansin ito ni Charlotte at sinabi na kung ayaw ni Alan, pwede siyang uminom mula sa kanyang baso, dahilan para mamula ang mukha ni Alan. Ngayon para sa huling eksena, bumabalik si Charlotte sa kanyang pang-araw-araw na buhay, sinusubukang kalimutan ang matamis na gabi kasama ang prinsipe, ngunit dumating ang prinsip upang hanapin siya. Biglang naalala ni Alan na matagal na pala niyang pinagmamasdan si Charlotte. Nang mapansin niya ito, agad na itinabi ni Charlotte ang kanyang mukha, nahihiya at hindi niya maintindihan ang kanyang iniisip. Nagsisimula ang eksena sa prinsipe na nakakita ng hairpin at hinahanap ang taong nahulog ito. Nakikita ito ng malupit na madrasta na si Gaosetsu at maling inaangkin ito. Ngunit paano niya malilinlang ang prinsipe? Ang hinahanap niya ay isang batang babae na may kulay ng mata na tugma sa hairpin na ito. Umalis ang galit na madrasta. Biglang nakita ni Alan si Charlotte na nakatayo sa sulok. Ang kulay ng kanyang mga mata ay eksaktong tugma sa hairpin. Ngayon, dumating ang prinsipe upang dalhin siya. Ngunit paano magkakaroon ng kwalifikasyon ang isang tulad niya na makasama ang prinsipe? Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi niya palalayain ang kamay niya at nangangako na poprotektahan siya sa lahat ng paraan. Tinanong ni Charlotte ang tungkol sa nararamdaman ng prinsipe para sa kanya. Ngunit bago sumagot si Alan, isang kakaibang lalaki ang sumugod sa pader at pumasok. Lumalabas na siya ay ang editor ni Dorothea na dumating upang isauli ito. Magalang din niyang pinatawad ang pagkasira ng pader, saka dinala si Dorothea palayo. Sa lahat ng oras na ito, mahigpit na hinawakan ni Alan si Charlotte upang protektahan siya nang hindi niya namamalayan. Ngunit nang paalalahanan siya ni Charlotte, nahihiyang binitiwan ni Alan ang kanyang kamay. Nahihiya si Charlotte at nais malaman kung ano ang sasabihin sana ni Alan. Ngunit pareho silang nahihiya para magpatuloy. Bigla namang dumating si Iruka dala ang balita na nasa panganib si Natalia, kapatid ni Charlotte. Naalala ang nakaraan, si Charlotte ay pinagsamantalahan hanggang ang kanyang mga kamay ay maging pulang-pula. Sadyang natatamaan siya ng mga kasambahay kapag dumadaan. Pagkatapos ay nagpapanggap na humihingi ng tawad habang naninira sa kanya sa likod. Dahil patay na ang kanyang ina, wala siyang mapagkakatiwalaan. Inampun siya ng pamilyang Evans, kaya kailangang tiisin ang lahat. Si Natalia lamang ang tumatawag pa rin sa kanya na ate, lihim na nagbibigay ng gamot at sinasabing gamitin ito. Nais ni Natalia na magbasa si Charlotte ng mga libro sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, marami pa rin siyang gawain sa araw na yon. Kaya ang bata ay may isa pang hiling na maging mas malapit sa kanyang ate. Nais ni Natalia na tawagin siya ni Charlotte sa pangalan kapag mag-isa sila. Sa kasalukuyan, nakaupo sila sa isang bangka na lumulutang sa gitna ng karagatan, kaagad matapos marinig ang balita na nasa panganib ang kapatid ni Charlotte. Ang kapatid ni Charlotte, si Natalia Evans, ay may parehong ama ngunit ibang ina, 10 taon ang nakalipas sa kanya, at siya ang lehitimong tagapagmana ng pamilyang Evans. Sa kaharian ng Niels, si Natalia lamang ang kaalyado ni Charlotte. Noong nakaraang gabi, dahil sa mahika ni Alan, nakatulog si Charlotte ng mahimbing, pati na sa panaginip ay nakita ang kanyang kapatid. Napansin ni Iruka na kamakailan lang ay nag-alaga ang kanyang kapatid ng parehong Fenrir at Water Guinea Pig. Sinasabing kung makikita ito ng kanilang ina, matutuwa siya, dahil siya ay isa sa mga nanguna sa pananaliksik ng mga mahiwagang hayop. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling umuwi si Alan. Ang itim na gusali sa malayo ay isang dormitoryo lamang, habang ang Athena Magic Academy ay ang buong pulo na ito. Karamihan sa mga tao sa pulo ay may kaugnayan sa Magic Academy. Nasa pulo rin si Natalia, ngunit dahil medyo komplikado ang sitwasyon, plano ni Iruka na ipaliwanag ng mas detalyado pag-uwi nila. Nang marinig ito, nanghihingal si Charlotte sa pag-iisip na uwi na sila,
kailangan niyang maghanda ng husto para makaharap ang mga magulang ni Alan. Ngunit ang taong talagang may problema ay si Alan, dahil 3 taon na ang nakalipas, siya mismo ang nagbitiw sa kanyang trabaho sa akademi at nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanyang ama. Ang pagtatalong iyon ngayon ay naging isang kwentong bayan para sa mga tao sa pulo na ito. Tinutuya siya ni Gaosetsu dahil nakauwi siya sa kabila ng hindi pagkakaunawaan para sa babae na mahal niya. Medyo naiinggit si Charlotte dahil hindi pa siya nakipagtalo sa kanyang pamilya, kaya tila kamangha-mangha ito. Ngunit hinihikayat siya ni Alan na malapit na rin niyang makikita muli ang kanyang kapatid. Bigla, sa di kalayuan, may 2 estudyante na nagtatalo. Habang walang sinuman ang nangangahas na manghimasok, may isang puting buhok na lalaki ang lumapit at sa isang bahagyang galaw, pinatigil ang dalawa. Lumilitaw na ang lalaking ito ay si Harvey Crawford, ama ni Alan at Iruka. Lubos na nakapamahinga ang damdamin ni Harvey dahil hindi nagbago si Alan kahit na matagal na ang nakalipas. Hindi inaasahan, dinala pa niya ang isang napaka-cute na kasintahan na labis na nakaantig sa kanya. Sinusubukan ni Alan na magpaliwanag ngunit pinigilan siya ni Iruka. Nais niyang gamitin ito upang takpan ang isa pang bagay at nauunawaan niya ang intensyon nito habang papalingon upang ipaalala kay Charlotte na makipagtulungan. Naiintindihan din ni Charlotte at kinausap ang ama ni Alan, sinasabi na sila ay nagde-date. Nang tanungin siya ni Harvey ng ilang katanungan, sinabi ni Charlotte na mabuti si Alan sa kanya, palaging tinuturuan siya ng mga bagay na nakakasira. Iniisip ni Harvey na maganda ito dahil kung pakakasalan niya si Charlotte, kailangan mamuhay at magtrabaho ng maayos si Alan. Ang pagbanggit ng kasal ay nagpapapula sa mukha ng magkasintahan, ngunit kailangan pa rin magpanggap ni Alan upang hindi mahuli, habang ang mukha ni Charlotte ay pula na halos umuusok. Sa pamamagitan ng paraan, inihayag din ni Alan na maninirahan sila sa mansyon ng permanente at wala silang balak na umuwi. Ang katotohanan, ang ama ni Iruka ay punong guro ng Athena Magic Academy at nais niyang ipasa ang posisyon kay Alan. Bagaman ang pagiging pinuno ng pinakamatanda at pinakamahusay na Magic Academy ay isang karangalan na maisusulat sa kasaysayan, ang posisyon ay may kasamang mga limitasyon. Hindi nais ni Alan na makulong ng ganoong bagay kaya tinanggihan niya. Sinabi pa ni Harvey na nagpapakita siya ng paboritismo dahil, sa kabila ng walang kaugnayang dugo, pinili pa rin niya si Alan bilang kanyang kahalili. Ngunit sinabi ni Alan na itigil ang pagsisinungaling, ang totoo ay gusto lang niyang ipasa ang responsibilidad kay Alan. Biglang may dumating na batang babae na may kulay rosas na buhok at nagdala ng tsaa, kaya inisip ni Charlotte na kapatid ni Alan ito, ngunit siya pala ay ang ampon na ina ni Alan, si Liselot Crawford. Hindi nagtatago si Harvey at inamin na ang dahilan kung bakit gusto niyang ipasa ang responsibilidad sa kanyang anak ay dahil nais niyang magretiro at gugulin ang kanyang mga araw sa pagpapaligaya sa kanyang asawa. Nang makita ang kanyang anak na nagdala ng kasintahan sa bahay, umupo si Liselot upang makipag-usap kay Charlotte. Direktang sinabi, ang kapatid ni Charlotte, si Natalia, ay kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa sa akademiyang ito. Medyo magulo ang pamilya Evans sa ngayon, kaya napilitan ang bata na mag-excel sa anyo ng pag-aaral sa ibang bansa hanggang sa maayos ang mga gulo. Ito ay nangyari 3 buwan na ang nakalipas, ngunit nagsinungaling si Natalia tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kaya kamakailan lamang nila nalaman na siya ang kapatid ni Charlotte. Pagkatapos, ipinakita ni Iruka ang homesick mirror, isang mahiwagang kasangkapan na nagre-reflekta ng mga larawan mula sa ibang lugar. Ipinapakita ng salamin si Natalia na napapalibutan ng isang grupo ng mga estudyante. Plano ni Alan na iligtas ang bata. Ngunit paglingon niya, narinig niya ang malakas na ingay. Bumaling siya pabalik at nakita na si Natalia ay pinagbabaril na lamang ang grupo ng mga estudyante. Iniutos niya sa kanila na pumunta para bumili ng yakisoba, at seryosong inaalipusta pa sila, sinasabing hindi nila kayang mapasaya ang kanilang amo sa ganoong maliit na gawain. Lumabas na pagkatapos ng 3 buwan ng pag-aaral sa ibang bansa, si Natalia ay naging pinuno ng isang nangungunang pangkat sa akademya. Maaaring gamitin ng paaralan ang puwersa upang supilin ito, ngunit gusto ni Harvey na tawagin si Alan pabalik upang asikasuhin ito dahil minsan din siyang naging problemadong estudyante, kaya tiyak na magtatagpo ang kanilang ugali. Labingdalang si Charlotte dahil naging masamang bata na si Natalia. Ngunit hindi ito ganap na totoo. Ang dagdag na pera mula sa pagbili ng yakisoba ay ibinigay ni Natalia sa kanyang mga tauhan. Alam ng bata na ang kanyang mga tauhan ay nagtatrabaho ng maraming part-time at nagpapadala ng pera sa kanilang tahanan. Kung hindi niya mapapakain ang kanyang mga tauhan, anong klaseng nakatatandang kapatid siya? Labingdalang si Charlotte na ang kabutihan ng kanyang kapatid ay hindi nagbago mula noon. Ngunit kapag nasa bahay, hindi ganito ang bata. Nag-aalala siya na nagbago ang kanyang kapatid dahil sa kanya at nagsisisi rin si Alan dahil tila isa siya sa mga dahilan. Iginagalang ng paaralan ang kalayaan ng mga estudyante, ngunit sobra na ang sitwasyon ni Natalia, kaya umaasa si Harvey na maipapayapa siya ni Alan at makakabalik sa klase ng masigasig.
Hindi maaaring baliwalain ni Alan ito at sinabi niyang iwanan sa kanya ang problemadong estudyante. Dahil dito, sinasamantala ni Harvey ang pagkakataon upang hikayatin siyang bumalik sa akademya at akuin ang posisyon ng prinsipal. Dahil nakikita ang pag-aalala ni Charlotte, gagawin nila ang peking dokumento ng pagkakakilanlan para sa kanya. Papapasukin ni Charlotte ang akademya bilang katulong ni Alan. Ang pinakanatatanging bagay na ginawa ni Charlotte para kay Natalia bilang kapatid ay ang pagbabasa ng mga libro sa kanya. Ngunit tinatawag pa rin siya ng bata na nakatatandang kapatid dahil magsisimula rin sila bukas. Plano ni Alan na umupa ng tirahan sa labas, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina at sinabi na naghanda na siya ng mga kwarto para sa lahat. Tumanggi si Alan dahil iniisip niyang magiging hindi komportable si Charlotte kung bigla silang titira sa bahay ng iba. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang ang ekspresyon niya ay hindi nagpapakita ng anumang pagtutol. Tunay nga, ang kwartong ito ay may isang kama lamang. Natakot si Alan na matuklasan ng kanyang ina ang kanilang kasinungalingan tungkol sa pakikipag-date, kaya hindi siya naglakas loob na sumuway. Si Charlotte ay labis na nahihiya ngayon at sabi na, dahil kailangan nilang bumangon ng maaga bukas, mas mabuti na silang matulog na pareho. Magdamag, si Alan ay paikot-ikot sa kama, hindi makatulog. Humihingi siya ng paumanhin kay Charlotte dahil hindi sana nila dapat sinungalingan ang tungkol sa pakikipag-date. Ngunit ang mukha niya ay hindi nagpapakita ng anumang paghihirap. Upang malampasan ang sitwasyong ito, plano ni Alan na gamitin ang spell na pilit na pagtulog, ngunit matapos ang ilang pagtatangka, hindi ito gumana. Lumabas na ang kama ay nilagyan ng materyal na nag-aalis ng mahika. Tahimik na iniisip ni Iruka na magiging napakahaba ng gabing ito. Pagkatapos ng mahabang pagkakahiga, tinanong ni Charlotte si Alan tungkol sa kanyang pamilya. Mukhang malapit ang kanyang mga magulang, parang perpektong relasyon, na nagdudulot ng kaunting inggit sa kanya. Dahil sa narinig na perpektong relasyon, nagsimulang mag-isip si Alan tungkol sa mga senaryong maging malapit kay Charlotte at tawagin ang isa't isa sa mga palayaw. Nervously, tinanong ni Alan si Charlotte kung dapat ba niyang tratuhin siya tulad ng ginagawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Ngunit sabi niya, nag-artista lamang sila, kaya hindi na kailangang lumabis pa. Tinanong ni Charlotte si Alan kung ano ang plano niyang sabihin sa huling eksena sa harap ni Dorothea. Sa puntong ito, iniisip ni Alan na dapat na siyang maging tapat sa kanya. Para sa kanya, sapat na ang gumising at makita si Charlotte, magbati, uminom ng tsaan ng magkasama, panoorin ang mga bulaklak na tumubo, maglakad at mamili ng magkasama. Para kay Charlotte, natutunan niya ang maraming corrupting na bagay mula kay Alan, sabay-sabay na pagkain ng pagkain, pagbati ng magandang gabi, at ulitin ang parehong gawain kinabukasan. Bagamat pareho ang kanilang naiisip, natatakot silang abalahin ang isa't isa, kaya pareho nilang itinuturing iyon bilang isang corrupting na bagay. Dahil sa pagkailang at hindi alam ang sasabihin, si Charlotte ang unang nagsalita. Humihingi siya ng paumanhin kay Alan sa pagkalito niya at sinasabing matulog ng maaga. Kinabukasan, ginawang sekretarya ni Alan si Charlotte. Sa pagkakataong ito, pinasuot din niya ito ng salamin upang masunod ang kanyang kagustuhan, ngunit sinabihan siyang ito ay upang hindi makilala ng mga kakilala. Sa paaralan, maingat nilang pinagmamasdan si Natalia na nakaupo mag-isa habang nagbabasa ng libro. Nang gabing iyon, habang nagtitipon si Natalia kasama ang kanyang mga tauhan, lumabas si Alan at agad siyang tinawag. Agad na naghanda si Natalia sa pakikipaglaban, ikinagulat siya ni Alan dahil 3 buwan pa lamang siyang natututo ng mahika. Nang marinig niya si Alan na ipinakilala ang sarili bilang Alan Crawford, agad na nakilala ng mga tauhan ni Natalia siya bilang kilalang problemadong estudyante ng akademyang ito, ang isa na kayang agad mapahinto ang daan-daang guro at estudyanteng kalaban, na kayang sirain ang buong bundok matapos makipaglaban sa prinsipal ng 3 araw at 3 gabi. Siya ang dakilang madilim na Panginoon ng Magic Academy. Ipinakilala ni Alan ang kasamang babae bilang kanyang asistente, si Charlotte. Direktang sinabi ni Alan na ang layunin ng pagdating niya ngayon ay gabayan ang mga problemadong estudyante, ngunit mariing tumanggi si Natalia at pinangunahan ang kanyang mga tauhan palayo. Bumuhos ang luha ni Charlotte dahil sa wakas ay nakapagsalita siya sa kanyang kapatid. Ngunit sabi ni Alan, ito ay simpleng pagbati lamang. Sa hinaharap, magsasama silang maglaro, kakain sa parehong mesa, at paminsan-minsan ay magtatalo si Charlotte at Natalia. Nang marinig ito, hindi na mapigilan ni Charlotte ang sarili at umiyak ng malakas, kaya inisip ng mga estudyante sa paligid na binubuli siya ni Alan. Kinabukasan, naupo sila kasama ni Natalia sa klase. Tinanong ni Alan kung naintindihan niya ang aralin dahil medyo mahirap ito. Hindi inaasahan, tumayo ang babae at agad na pinatunayan na mali ang formula na isinulat sa pisara ng propesor, na ikinamangha si Charlotte dahil wala siyang maintindihan dito. Pinagtawanan din Natalia si Charlotte, sinasabing bilang asistente ng dakilang madilim na Panginoon, hindi niya maintindihan ang ganitong simpleng kaalaman. Kailangang ipagtanggol ni Alan si Charlotte, sinasabi na bago pa lamang siya,
kaya nang tanggapin niya ang misyon na ito, pinag-aral niya muna si Charlotte ng mahika mula sa simula. Sa pamamagitan nito, iminungkahi ni Alan na dapat tanungin ni Charlotte ang prodigy kung pwede siyang turuan, ngunit sumagot si Natalia, "Ano ang kinalaman ko doon?" Sumang-ayon si Charlotte na huwag istorbohin ang babae sa kanyang pag-aaral, ngunit kung may libreng oras, ang kaunting pagtuturo lamang ay magpapasaya sa kanya ng labis na halos humihibang siya. Iniisip ni Natalia na medyo kakaiba ang kapatid na ito, kaya nag-umalaw siyang pumayag na turuan siya ng kaunti. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Natalia si Charlotte kung bakit siya nag-aaral ng mahika. Sumagot siya na matagal na siyang pinrotektahan ni Alan at ng lahat. Kaya gusto rin niyang maging mas malakas. Kung may mga bagay na hindi niya maintindihan, pwede lang siyang tanungin, sagot ni Natalia. Bigla namang dinala ni Gosetsu at Lo ang pagkain na inihanda ni Lislot para sa kanilang dalawa. Nagulat ang mga estudyante nang makita na kayang kontrolin ni Charlotte ang parehong Fenrir at Hellish Water Guinea Pigs. Kung kaya mong pasunurin ang dalawang bihirang mahikang hayop, bakit mo pa kailangang mag-aral ng mahika? Habang kumakain, nagtataka si Charlotte kung bakit ang bahagi ni Natalia ay puro French fries at hamburger lang. Tumayo siya at kumuha ng salad. Nagtataka si Natalia kung bakit gaano kahalaga kay Charlotte ang kanyang kalagayan. Hindi ito pakiramdam na dahil lang sa trabaho. Sabi ni Alan, sa bahay, mayroon ding kapatid si Charlotte na kasing edad ni Natalia, kaya marahil nakikita rin niya si Natalia bilang kapatid. Pinaghihinalaan ni Natalia na ipinadala siya ni Alan ng pamilya Evans, ngunit itinanggi niya ito. Ang pamilya ni Natalia ay tipikal na nobility sa pangalan lang. Parehong praktikal, makasarili, at walang kwentang uri ang ama at ina niya. Nag-aaral ang babae ng mahika upang maging independyente mula sa kanyang pamilya. Papunta na sanang pag-usapan ni Alan ang tungkol kay Natalia na nakatatandang kapatid ng magalit ang babae, sinasabi na huwag na siyang banggitin sa harap niya. Habang aalis na si Natalia, hinarang siya ng isang lalaking estudyante na si Chris na naghamon sa kanya. Malapit na ngang maganap ang isang desisibong laban sa pagitan ng dalawang panig. Bigla namang dala ni Charlotte ang salad, ngunit nadulas at nahulog siya. Nakita ito ng mga kasamahan ni Chris at ininsulto siya, kaya nagmadali si Natalia at sinipa ang bawat isa sa dalawang lalaki. Ngayon, hindi na kailangan pang mag-schedule. Laban tayo rito mismo, ngunit pinigilan siya ni Alan dahil ito ay sa kantina at bawal ang pakikipaglaban. Galit si Natalia dahil hindi pinansin ni Alan nang maapektuhan ang kanyang assistant, ngunit hindi naman sinasabi ni Alan na pakawalan ang mga ito. Pinindot niya ang kanyang mga daliri upang lumikha ng isang super space barrier na nakulong ang lahat sa loob. Ang kahinaan ng ganitong uri ng barrier ay pwede itong sirain sa pamamagitan ng pagtalaga sa lumikha nito, kaya ang lahat ng grupo ni Chris ay nagtungo kay Alan. Ipinakita rin ni Alan kay Natalia ang tatlong mahalagang punto sa pakikipaglaban. Una, putulin ang pag-atras ng kaaway. Pangalawa, huwag palampasin ang kahit isa sa kanila. At ang pinakamahalaga, sirain ng lubusan ang loob ng kalaban upang hindi na muling magsuway laban sa iyo. Habang nagsasalita si Alan at bumubuo ng isang higanteng bola, biglang nabasag ito ng isang tao. Si Charlotte ang lumabas, galit sa kanya dahil nakikipaglaban siya. Pagkatapos nito, pinatuto ni Charlotte sina Natalia at Alan ng leksyon, kaya parehong kumaluhod at humingi ng paumanhin. Ang matagumpay na paggamit ni Charlotte ng magic na bagong natutunan ay tiyak na magpapalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Naiintindihan rin ni Alan na hindi nakikipaglaban si Natalia dahil gusto niya. Gusto lamang niyang tulungan ang mahihina na naiisolde. Pagod na rin si Natalia sa pakikipaglaban sa grupo ni Chris. Nang marinig ito, nais ni Alan na gumawa si Natalia ng isang bagay. Huwag mong sabihin na gusto mong pakipagkaibigan ko kay Chris, sabi niya, ngunit hindi iyon ang layunin. Gusto ni Alan na dominahin niya ang akademya. Ngayong araw, nakilala na ni Iruka si Natalia, na kasalukuyang nag-aaral at nagsasanay kung paano dominahin ang paaralan ayon sa utos ng dakilang Dark Lord. Sa pamamagitan ng pagtalong sa leader ng fraksyon sa kanyang larangan, tiyak na wala ng kalaban si Natalia sa akademyang ito. Ang labanan ni Natalia at Chris ay magiging isang karera kung sino ang makakakuha ng watawat sa pinakamalalim na bahagi ng dungsyon at makakatakas muna. Ipakikita ni Alan kay Natalia ang ilang trick na hindi lumalabag sa mga patakaran upang matulungan siyang manalo. Ngumiti sila ng nakakatakot na kahit si Charlotte ay natakot. Hindi inaasahan, nanalo si Natalia at lumabas ng 30 minuto ng maaga, pinagtibay ang isang nakakahiya na pagkatalo. Galit na umalis ang grupo ni Chris. May isa pang dungjon malapit, ngunit ang boss doon ay nasa panahon ng pagpaparami, kaya pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok. Biglang tumakbo ang mga tauhan ni Natalia upang magyabang na natalo na nila ang lahat ng minsang umutos sa kanila, at ang papuri mula sa kanilang nakatatandang kapatid ay nagpaiyak sa kanila. Kasalukuyang tinuturuan ni Gosetsu ang mga tauhan ni Natalia. Nagugutom na rin si Natalia matapos ang mahabang araw, kaya sila ay nagtungo sa kantina upang pag-usapan ang susunod na plano.
Para sa hapunan ngayong gabi, pinapainom ni Charlotte kay Natalia ang isang malaking mangkok ng gulay. Bagaman kitang-kita ang pag-aatubili, nang marinig niyang inihanda ito ni Charlotte, dahil sa palagay niya ay gusto ito ni Natalia, pilit niyang kinain ang buong mangkok ng gulay sa isang lagok. Pinupuri ni Charlotte si Natalia sa mahusay na pagkain, sinasabi na marami pang natitira, kaya dapat niyang kainin ng gusto niya. Ang pagmamasid sa dalawang magkapatid na nagiging malapit ay labis na ikinagagalak ni Iruka at Alan. Gayunpaman, hindi pa niya masabi sa bata tungkol sa nakatatandang kapatid niya dahil kanina, nang mabanggit, labis itong nagalit kaya ngayon ay nag-inat sila. Si Natalia naman ay mahiyain ngunit nais turuan pa si Charlotte ng higit pang mahika. Kung ayaw nito, huwag na, ngunit paano kaya hindi magugustuhan ni Charlotte? Sa gabing iyon, pagod na si Natalia at nakatulog. Kaya dinala siya ni Alan sa kanyang kwarto. Sa loob, napakaraming libro na nakasalansan pa sa kama. Biglang napansin nila ang isang kakaibang bag sa ulo ng kama ni Natalia. Sinasabi ng kanyang mga tauhan na ito ang mahalagang bag ni Natalia at sinumang hahawak nito ay papatayin. Ang bag ay selyado ng mahika at gumagamit ng biometrics para mabuksan. Kung pipilitin itong buksan, mag-aaktibo ang mga bitag. Biglang dumating si Chris upang ihatid ang isang liham ng hamon. Ngunit nang makita niyang natutulog si Natalia, umalis ang lalaki. Kahit natutulog, mahigpit pa rin hawak ni Natalia ang bag. Ngayon lamang siya mukhang isang normal na bata. Naalala ni Charlotte kung paano niya dati binabasa ang mga libro kay Natalia at palaging natutulog ang bata sa kalagitnaan ng pagbabasa. Ngayon, sobrang laki na talaga ni Natalia. Tiyak na iniisip ni Charlotte na hindi na niya dapat gamitin ang buong pangalan niya. Marami na silang napag-usapan ni Natalia, ngunit hindi nagsasalita ang bata tungkol sa kanyang pamilya. Ayaw ni Charlotte na maalala ng kapatid niya ang mga kakilakilabot na alaala. Dito dumating si Lou upang aliwin si Mama. Hinihikayat din ni Alan at Gaosetsu na hayaan ang panahon ang lutasin ang mga bagay sa halip na magpadalos-dalos sa konklusyon. Naiintindihan ni Charlotte at maghihintay siya ng mas matagal. Palaging mananatili si Alan sa kanyang tabi hanggang sa maibalik ang relasyon nila ng kanyang kapatid sa dati. Kinabukasan ng umaga, mas maaga nagising si Charlotte. Nag-aayos siya, sinusubukang hindi mag-ingay upang hindi gisingin si Alan, at pagkatapos ay pumunta kay Natalia upang matuto ng mahika. Ngayon, tinuturuan ni Natalia si Charlotte ng isang spell upang magpatawag ng pagsabog. Matapos mag-aral ng masigasig, natutunan niya ito. Masayang pinasasalamatan ni Charlotte si Natalia, at nag-high five sila ng napakainit. Pagkatapos noon, naupo sila sa isang batong bangko upang magpahinga. Pinupuri ni Natalia si Charlotte sa kanyang talento. Kung magpapatuloy siya sa ganitong pagsasanay, tiyak na lalago pa ang kanyang kakayahan. Hiningi ni Charlotte kay Natalia na turuan siya muli bukas, na nagpabalik sa bata ng masasayang alaala bago siya dumating sa apprenticeship na ito. Biglang sinabi ni Natalia na may gusto siyang ipakita kay Charlotte. Ngunit pagbalik nila sa silid, hinarap ng bata ang buong kwarto, ngunit hindi niya makita ang kanyang mahalagang bag. Natagpuan nila ang liham ng hamon ni Chris sa mesa. Kung gusto niyang maibalik ang bag, kailangan niyang pumunta mag-isa sa itinakdang lugar. Kung gusto niyang makipaglaban, hindi natatakot ang kapatid dito sa kahit sino. Gusto ni Natalia na panatilihin lihim ito kay Alan. Gusto niyang pumunta roon ng mag-isa, saka siya biglang tumakbo palayo. Sa panig ni Alan, dumating ang mga kasamahan ni Natalia upang iulat na nawala ang bag at si Natalia. Kahit si Lou ay hindi maamoy ang naiwan na amoy ni Natalia at wala rin si Charlotte. Bigla, ang mga kasamahan ni Chris ay dumalaw kay Alan nang nagmamadali, humihingi ng tulong para sa kanilang malaking kapatid. Tinawag ni Chris si Natalia sa bawal na dungeon. Orihinal, ang dungeon na ito ay kayang salakayin ng mga estudyante, ngunit sa kasalukuyan, ang dungeon boss ay nasa panahon ng pagpaparami at napaka-irritable na nangangahulugang nasa panganib sila. Sa loob ng dungeon, nakatayo si Chris sa kabilang panig, kalmado niyang itinatapon ang bag ni Natalia sa malalim na bahagi dahil alam niyang na-enchant ito upang protektahan laban sa pinsala. Sa lugar na ito, walang nakikialam na guro kaya malayang makikipagkompetensya sila. Sinumang makakuha ng bag muna ang panalo. Lumabas na noong nakaraan, tinagurian si Chris bilang prodigy sa akademya hanggang sa dumating si Natalia. Mula noon, mula sa pag-aaral patungo sa practice, tuluyang natalo si Chris kay Natalia na sinira ang kanyang pride. Noong nakaraang gabi, narinig ni Chris ang tungkol sa bag at naisipang nakawin ito. Iniutos ng dakilang Panginoon sa mga bata na manatili sa likuran habang siya ang pupunta upang iligtas ang dalawa. Sa ngayon, nanalo na si Natalia, ngunit hindi pa sumusuko si Chris. Biglang narinig ang kakaibang ingay mula sa dungeon, ito ang Chimera, ang dungeon boss. Sa nakakatakot nitong anyo, parehong tumakbo agad ang dalawa palayo. Naalala ang kanilang maliit na tangkad, nagtatago sila sa likod ng tambak ng mga bato.
Ayon sa libro, kapag may malakas na ingay, magugulat ang Chimera at tatakbo palayo, kaya plano ni Natalia na gumamit ng magic habang nakaupo doon. Nararamdaman ni Chris ang patak ng tubig sa kanyang ulo. Nang tumingin siya pataas, nakita niyang natagpuan ng buntot ng Chimera ang dalawa. Tumalon ito pababa upang lamunin silang pareho, ngunit ginamit ni Chris ang isang spell upang takutin ito palayo. Ngunit ngayon, lumalapit na ang pangunahing katawan ng Chimera. Isang tapak nito ang yumanig sa lupa at mga bato na nagdulot kay Chris na matabunan ng mga bato. Sinubukang tumakbo ni Natalia ngunit tinamaan siya ng isang hampas na nagpatumba sa kanya. Habang malapit nang matapakan si Natalia, biglang may malakas na pagsabog na natakot ang Chimera at tumakas. Lumabas na ginamit ni Charlotte ang magic na natutunan niya ngayong umaga. Nang makita niyang nasugatan ang kanyang kapatid, dali-dali siyang lumapit upang pagbandage ito. Nagtataka si Natalia kung bakit isinusugal ni Charlotte ang kanyang buhay para pumunta sa dungeon. Sagot ni Charlotte dahil nag-aalala siya para kay Natalia. Kahit gaano pa kalakas ang magic niya, bata pa rin siya. Tinanong ni Natalia si Charlotte, may kapatid ka rin, di ba? Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang bag sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, dumating na rin si Alan na nagmamadali, sinasabi na ang tunay na boss ng dungeon ay hindi ang Chimera kundi ang Salamander. Kung magigising ito, magiging napakamapanganib ang sitwasyon. Nagtataka si Charlotte kung ano ang laman ng bag ni Natalia. Tinanong niya kung narinig na ba ni Charlotte ang kwento ng Dark Lord tungkol sa pamilya Evans. Sabi ni Charlotte, alam niya na nakagawa ito ng mabigat na kasalanan, ngunit mariing tumutol si Natalia, hindi man lang mangahas ang kapatid ko na pumatay ng insekto, paano pa kaya siya gagawa ng ganitong kakilakilabot na bagay? Ang bulok na prinsipe ang tiyak na nagpatakbo ng panlilinlang, at gayon pa man pinili ng pamilya Evans na iwanan siya. Ang mga kinamumuhian ni Natalia ay ang pamilya Evans at ang kanyang sarili dahil hindi niya matulungan ang kapatid. Mula nang ipinanganak, mabait lagi ang kanyang nakatatandang kapatid kay Natalia, ngunit sa kabila nito, wala siyang nagawa habang pinapanood ang kapatid na hinahampas. Plano ng dalaga na lumaki at tulungan ang kanyang kapatid, ngunit ngayon huli na dahil nawala na siya. Pagkatapos noon, lahat ng gamit ni Charlotte ay itinapon, naiwan lamang ang bag na ito. Sa pamamagitan ng mahika, natutunan ng dalaga na buhay pa ang kanyang kapatid sa isang lugar. Nais ni Natalia na mabilis na hanapin ang taong humahawak sa kapatid niya at sipain ito ng todo. Ngunit sa tuwing gagamit siya ng mahika, hinaharang siya ng isang makapangyarihang puwersa. Sa isang paraan, bagaman estranghero si Charlotte at Natalia sa isa't isa, nagbibigay siya sa dalaga ng pakiramdam ng pagkakaalaala. Muling nakabawi ng malay si Chris at narinig ang lahat. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, hindi alam ang mga pangyayaring nangyari. Biglang may malakas na umbol mula sa dungsyon at lumitaw ang higanteng salamander. Sabi ni Charlotte na haharang siya rito, hinihiling kay Chris na tulungan si Natalia na lumabas at hanapin si Alan. Ngunit ayaw talagang iwan siya ni Natalia ng mag-isa. Nagbato si Charlotte ng atake sa salamander na tumugon sa isang hampas na agad siyang nagpahimbing. Sa sandaling ito, dumating si Alan at pinrotektahan siya. Nang makita si Charlotte na nasugatan, gumamit si Alan ng isang mahika na yumanig ang buong isla. Si Harvey, na nasa itaas, ay nakilala na si Alan at umaasa lamang na hindi guguho ang paaralan. Sa isang tingin lamang, naihagis pabalik ang salamander, tumama ang ulo nito sa bato. Ayon sa natural na ugali nito, naging masunurin ito at naging alaga ni Alan. Sa puntong ito, lumitaw si Lislot at sinabi na bawal sa mga estudyante ang lugar na ito. Tanging mga propesor ng mahika sa mga hayop tulad niya ang pinapayagan. Tungkol naman sa salamander, pinalaki ito ni Alan mula pagkabata, kaya itinuturing siya nitong papa. Sa labas, seryosong tinatanggap ni Chris ang kanyang parusa mula sa punong guro. Muling nagkamalay si Charlotte sa mga bisig ni Alan. Inalis niya ang spell ng pagbabagong anyo, ibinalik ang kanyang blonde na buhok. Nakilala rin ni Natalia na ito ang kanyang kapatid. Humihingi ng tawad si Charlotte sa pagtatago nito sa kanyang kapatid, natatakot na maabala siya, ngunit tinanong lamang ni Natalia kung siya ba talaga ang kapatid niya. Binasa ni Charlotte ang nilalaman ng librong dati niyang binabasa kay Natalia bilang patunay. Pagkatapos, inilabas ng dalaga ang eksaktong librong iyon mula sa bag, at nagyakapan ang dalawa, humihingi ng paumanhin sa hindi nila pagkatulungan noon. Tungkol naman kay Natalia, sa wakas ay pumayag siyang tawaging guro si Alan. Hindi inaasahan, inaalagaan niya pala ang kapatid ni Charlotte. Sabi ni Charlotte, hindi lamang tagapagligtas si Alan, kundi isang taong mahalaga rin sa kanya. Lumapit ang dalawang hayop at sinabi na sila ay nagde-date. Narinig ito, nagbago ang pananaw ni Natalia kay Alan. Lumabas na mula pa sa simula, may layunin ang kanyang pakikitungo sa kapatid niya. Sa puntong ito, napagtanto rin ng mga magulang ni Alan na peke ang pagde-date. Humingi ng tawad si Eruka sa pagsisinungaling. Ngunit ang pagmamahala ng dalawa ay totoo. Hindi lang nila alam kung kailan nila maipapahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa.
Paglipas ng maraming araw, sa wakas ay bumalik sila sa mansyon upang magtamasa ng payapang panahon. Nagsisisi si Alan sa isang bagay. Bakit kaya gustong linawin ni Charlotte ang kanyang nararamdaman noong gabing iyon? Gusto rin niyang tanungin si Alan tungkol sa gabing iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Mietya. Ang padala ngayon mula kay Mietya ay walang nakasaad na pangalan ng nagpadala. Pagbukas nito, lumitaw ang isang magic formation na nagbukas ng summoning spell. Mabilis na sinabihan ni Alan si Charlotte na itago sa likod niya nang biglang tumalon si Natalia at sinipa si Alan diretsyo sa mukha. Lumabas na ang lahat ay biro lamang ni Mietya at Iruka upang magbigay ng sorpresa. Ngunit sa paglingon ni Natalia, wala niyang makita ang kanyang guro, nakahiga ito ng patag sa ilalim ng kanyang mga paa. Balak ni Natalia na ipagpatuloy ang pananakit sa kanyang guro sa mismong lugar, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid. Biglang tumakbo si Dorothea upang humingi ng tulong. Nakilala rin siya ni Iruka at Mietya bilang sikat na nobelista. May dalang regalo si Dorothea para sa kanila, ang kanyang bagong inilabas na nobela. Napakabenta ng nobela. Ito ay batay sa mga love skits ni Alan at Charlotte. Kaya ngayong araw, nais ni Dorothea na makita kung paano na ipapakita ng dalawa ang kanilang progreso dahil nagmamadali ang kanyang editor para sa susunod na bahagi. Nais ni Dorothea na magtago sa mansyon, ngunit tumanggi si Alan na natatakot muling masira ang mga pader. Ngunit patuloy na nakikiusap ang dalawang babae na payagan siya at si Natalia na manatili ng isang gabi. Iginiit ni Natalia na manatili dito upang bantayan at pigilan ang kanyang guro sa pagtuturo ng mga corrupting na bagay sa kanyang kapatid. Gabing iyon, naghandog ang water ginyapig na si Gosetsu ng marangyang salusalo para sa lahat, at sabay-sabay silang kumain, uminom, at nagkwentuhan ng masaya. Sa gabi, nanaginip si Charlotte tungkol sa nakaraan nang siya ay maling inakusahang nagnakaw sa bahay at nakulong sa isang madilim na basement. Bagaman kinamumuhian ni Charlotte ang dilim, sakit, at kalungkutan, sa lugar na ito, walang makakasakit sa kanya, kaya mas komportable siya kaysa sa labas. Biglang narinig ni Charlotte ang pagtawag sa kanyang pangalan, si Alan. Mabilis siyang dumating, sumalubong sa dilim sa harap niya. Dumating siya upang iligtas siya mula sa lugar na yon. Biglang nagising si Charlotte at naalala na panaginip lang pala yon. Kasama niya si Natalia sa pagtulog, hindi si Alan. Pumunta siya sa sala at nakita si Alan na nakaupo pa rin, nagbabasa at hindi pa natutulog. Humingi siya ng pahintulot na maupo sa tabi niya. Sinabi ni Alan na ito ay magandang pagkakataon para magawa nila ang mga corrupting na bagay ng magkasama, magpatay ng ilaw at uminom ng mainit na tsokolate habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga bituin hanggang sa hindi nila namamalayan ay napalapit sila sa isa't isa. Hindi sinasadyang nahawakan ni Alan ang kamay ni Charlotte na nagdulot ng pagkahiya sa dalawa. Ngunit hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, si Charlotte ang unang humawak sa kanyang kamay at sinabi na hindi siya kailanman naging hindi komportable dito. Kaya magkahawak sila ng kamay at magkasamang pinagmamasdan ang kalangitang puno ng bituin. Kamakailan, palaging inaabangan ni Charlotte ang pagsikat ng araw, iniisip kung anong kaligayahan ang ipapakita sa kanya ni Alan sa araw na yon. Pakiramdam niya ay napakaswerte niyang makilala si Alan. Maingat na inililigid ni Alan ang kumot sa paligid ni Charlotte upang hindi siya ginawin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting lumalapit ang kanilang mga labi. Nakapikit na si Charlotte, naghihintay sa mangyayari, nang biglang madiskubre ni Alan ang ilang daga na lihim na nanonood na winasak ang buong atmosfera. Namumula si Charlotte at sinisikap ni Alan na magpaliwanag, ngunit magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay, kaya anong paliwanag na maibibigay niya? Habang payapa ang buhay, natanggap ng kaharian ng Niels ang balita na natagpuan na si Charlotte. Iniutos ng prinsipe sa kanyang mga tauhan na agad siyang dakpin. At sa ganitong paraan, pansamantalang nagtatapos ang paglalakbay ng ating Dark Lord sa pagdadala ng kaligayahan kay Charlotte.